Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2741-2750. Tatlong kampanang tumutunog upang basagin ang blockade. Napakagulo ng eksena. Ang banal na liwanag ay nagniningning, ang espasyo ay nasira, at ang mga dakilang Diyos ng demonyo ay sumambulat ng buong lakas. Ang hininga na kanilang inilabas ay nagpakalma kay Yang Yiyo. Nasa mood siyang umiyak. Ngayon ang eksenang ito ay isang tunay na labanan sa pagitan ng mga Diyos, at siya, isang mortal, ay nasa problema. Buti na lang at may mga taong nagmamalasakit pa rin sa paligid niya. Tumabi sa kanya si Lola San Fox at Medusa nang hindi gumagalaw. Diyos ko, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Lola San Fox. Mapait nang umiti si Yang Yiyo, ano ang magagawa natin? Ngayon ay halata na tayong mga tipaklong sa isang lubad. Makakalaban lang tayo. Makinig kayong dalawa, huwag kayong umalis sa tabi ko. I-activate ko ang Chaos Bell at tutulong kayong dalawa. Malaki pa rin ang tsansang manalo. Dapat ninyo akong protektahan. Mawawalan ako ng buhay kung may makahawak ng Heavenly Daw sa kasalukuyang cultivation ko. Tianzo, huwag kang mag-alala, isinusumpa kong protektahan ka hanggang kamatayan. Si Lola San Fox ay palaging magiging mabuting lola. Si Medusa lamang ang malamig na summon goat, at ang kanyang mga mata ay unti-unting nagpapakita ng paghamak, na para bang sinasabi, ano ang silbi ng pagiging duwag at takot sa kamatayan. Siyempre lalaki siyang na hindi nakikipag-away sa babae kaya nagkunwari na lang siyang hindi nakikita ang mapang-asar na tingin ni Medusa. Siyang ay takot din sa kamatayan. At hindi niya iniisip na nakakahiya ito. Siya ay isang maliit na junior god, at maaari siyang makihalubilo sa isang grupo ng mga makalangit na makapangyarihan upang makapasok sa Holy Daw Divine Realm, at maglakad hanggang dito. Ito ay walang kapantay at walang kapantay. Walang nakakahiya sa pagiging matakot. Kamatayan. At saka, kahit hindi siya takot sa kamatayan, hindi siya pwedeng mamatay ng ganito. Pumunta siya dito para hanapin ang pinakadakilang benepisyo, paano niya hahayaan ang sarili niya na magkagulo? There are two great heavenly ways around him, what's the point of coming here kung hindi niya hahayaang protektahan siya ng mga ito, di ba? Tsaka sinenyasan na niya ang Bear Girl na tumulong. Kung sobra, hahayaan niyang manatili sa tabi niya ang Bear Girl at si Xiong Huan para protektahan siya. Buti na lang nagagawa mo ito. At saka, gusto rin niyang sumali sa laban, hindi para gawin ito. Ito ay isang pagbabago lamang sa pinakaligtas na paraan para sa kanyang sarili. Hayaan ang Sun Fox na biyenan at Medusa sa kanyang tabi, ito rin ay bumubuo ng isang malakas na kombinasyon, hindi ba? Siyempre, ito rin ang pinakamalakas na kombinasyon. Napag-alaman man na hindi siya isang malakas na tao, basta nagpapakita siya ng malakas na kapangyarihan, igagalang pa rin siya. Sa susunod na sandali, ang Chaos Bell ay ipinatawag niya. Sa palad ng kanyang kamay, ang Chaos Bell ay umiikot, gumawa ng dagandong, at ang makulay na banal na liwanag ay sumikat. Nang lumabas ang kakaibang aura ng Chaos Bell, si Medusa sa tabi niya ay nanginag ng hindi sinasadya. Nasakop siya ng Chaos Bell, kaya natural na alam niya kung gaano kalakas ang Chaos Bell sa kamay ni Yang. Gayunpaman, si Granny Sun Fox, na may medyo malinaw na pag-unawa sa Chaos Bell, ay kumpiyansa. Alam na alam niya kung anong antas ng kayamanan ng Chaos Bell. Siya ay labis na nasisiyahan sa pagsasaayos ni Yang Yiyo na hayaan siyang tulungan siya ni Medusa. May mga pagsasaalang-alang din si Lola Sun Fox. Wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng iba. Sa kanyang mga mata, si Yang Yiyo lang, ang Diyos. Hanggat maayos si Yang Yiyo, magiging maayos ang lahat. Puntahan mo muna si Ling Xiaotian. Dahil kaaway ang matandang ito, ipadala muna natin siya sa kanluran. Hawak ni Yang Yiyo ang Chaos Bell sa kanyang kamay, at agad na naging mas positibo ang kanyang puso. Sa tulong ng Granny Sun Fox at Medusa, hindi siya natakot sa sinumang may hawak ng Chaos Bell. Sa isang hakbang, silang tatlo ay agad na lumapit sa kinaroroonan ni Ling Xiaotian, ngunit sa oras na ito, ang malalakas na lalaki ng Diyos at Demon Palace, na pinamumunuan ni Ling Xiaotian, ay naglagay ng isang hadlang upang bitag sila, na halatang maantala ang oras. Gayunpaman, ang Shenmo Patriarch at ang iba pa ay galit na umaatake sa hadlang ng 8 malalakas na lalaki kabilang si Ling Xiaotian. Ilang sandali lang ay nasira na ang harang. Ngunit ngayon para sa lahat, oras ang eksaktong pinakamahalaga. Kung ito ay maantala, kapag ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace sa kabilang panig ay nakakuha ng Epochal Holy Medicine, ang lahat ay magiging huli na. Ang mga dakilang demonyong Diyos na naruroon ay napakalinaw tungkol dito, at lahat sila ay umatake sa hadlang ng galit na galit. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang ganitong uri ng barrier formation ay isang mobile barrier na pinagsama-samang nabuo ng malalakas na lalaki ng Heavenly Dao. Maaaring hindi epektibo ang Chen Kun Pot, ngunit mas mabilis itong masira ng marahas. Sa sandaling ito, lumipad siya para lang subukan ang kapangyarihan ng Chaos Bell. Kagulo buksan ang langit. Dong! Bigla niyang binasag ang Chaos Bell sa kanyang palad patungo sa barrier, naubos ang marami sa kanyang divine power at soul power, at ang Chaos Bell ay bumukas sa hangin, naging simple at sinaunang kampana na ilang dosenang metro ang taas, na naglalabas ng tunog ng kampana na yumanig sa mundo.
Lumiwanag ang isang bilog ng mga inscription, at ang mga gintong inscription sa Chaos Bell ay naglabas ng nakasisilaw at napakalakas na liwanag. Lola, Medusa, kumilos ka. Sa sandaling itinapon niya ang Chaos Bell, umungal siya at hiniling kay Lola San Fox at Medusa na basbasan siya. Nakuha na ang order. Si Lola San Fox ay may hawak na tungkod, na kumikinang ng maliwanag, ngunit iwinagayway niya ito at binasbasan ang Chaos Bell ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng tungkod. Dong! Dong! Ang basbas ay si Lola San Fox, at ang pangalawang tunog ay ang palad ni Medusa na nakadikit sa Chaos Bell. Tatlong sunod-sunod na kampana. Ngunit umalangaw ito sa buong mundo. Kotse. Sa isang iglap, ang harang na itinakda ng 8 dakilang master kabilang si Ling Xiaotian at iba pa ay gumawa ng malutong na tunog. Pagkatapos ay nagkaroon ng biglaang lindol, ngunit ito ay nabasag sa isang iglap ng Chaos Bell. Puff! Ang tunog ng pagsusuka ng dugo ay tunog. Si Ling Xiaotian at ang iba pang 8 malalakas na lalaki ay lahat ay tinamaan sa sandaling nasira ang harang, at sila ay nagulat at nagsuka ng dugo. Tatlong kampana ang tumunog, at libu-libong gininto ang ilaw ang nagbasag ng selyo ng pagkakabuo ng 8 malalakas na lalaki ng Heavenly Dao, at nabigla silang samuka ng dugo. Ang gayong makapangyarihang pamamaraan ay hindi pangkaraniwan. Sa oras na ito, maging ang Shenmue Patriarch at Xiong Yutian at iba pa ay natigilan. Sabay silang umatake, ngunit hindi nila inaasahang maaapektuhan ang formation seal ni Ling Xiaotian at ng iba pa. Gumalaw si Yang Yiyo, ngunit direktang sinira ang selyo ng hadlang, at pinasukan ni Ling Xiaotian at iba pa ang dugo. Siyempre, mayroon ding kakaibang eksena na ikinagulo ng lahat. Iyon ay, ang aura ng pag-atake ni Yang Yiyo ay tila hindi gaanong kalakas, o hindi nito natugunan ang inaasahan ng lahat, at naramdaman na hindi man lang nito naabot ang antas ng Diyos ng batas. Gayunpaman, lumitaw ang isang napakasimpleng sinaunang kampana. Ang bawat dakilang demonyong Diyos na naruroon ay nakakaramdam ng hininga, na nagpapalpitate sa kanila. Lalo na nang tumunog ang tatlong kampana, nayanig ang mga kaluluwa ng demonyo. Buti na lang at hindi sila na-target, kung hindi, walang makakalaban dito. Ang sinaunang kampana ay kumikinang na may walang katapusang kapangyarihan at puno ng pinakayang at malakas na kapangyarihan. Dahil lamang dito kaya nitong sinira ang blockade ni Ling Xiaotian at ng iba pa sa isang iglap. Makapangyarihan ang mga kamay. Bagamat naguguluhan sila tungkol sa hininga ni Yang Yiyo, sa oras na ito, walang pumunta para mag-imbestiga. Isa lang ang naisip, ang samantalahin ang pagkakataong patayin si Ling Xiaotian at ang iba pa, para makakuha ng mataas na kamay, o pumunta sa kabilang panig ng Divine Light Platform, kung saan naroon ang Epochal Holy Medicine. Ibaba mo sila, anong ginagawa mo? Matapos masira ang enchantment blockade, tiningnan ni Yang Yiyo si Ling Xiaotian at ang iba pa na nagsusuka ng dugo, at nakita niya na ang mga kasamahan sa baboy ng Shenmue Patriarch ay talagang natulala, at sumigaw siya ng malakas. Sa sandaling ito, siya ay nasa itaas na kamay. Ano ang hinihintay niya? Oo naman, pagkatapos niyang sumigaw, sina Shenmue Patriarch at Xiong Yutian at iba pa ay nag-react at sumugod, at nagsimula na talaga ang laban. Kabanata 2742 Boy, ikaw ay isang maliit na Diyos. Ang dagandong ni Yang ay talagang para maresolba ang kanyang kahihiyan. Alam na alam niya na hindi niya matatakasan ang pangunawa ng sinumang dakilang demonyo na naruroon nang i-activate niya ang Chaos Bell ngayon. Ang aura ng mana ay hindi maaaring linlanggan ng mga tao, ngunit mayroon pa rin siyang takip na maaaring lokohin ang mga tao, na siyang Chaos Bell, dahil ang kapangyarihan ng Chaos Bell ay napakalakas, at kapag ito ay binasbasa ng Granny San Fox at Medusa, ang kapangyarihan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ngayon, pabayaan ang ikalawang antas ng Heavenly Dao, naramdaman niya na kahit tumulong si Granny San Fox at Medusa, maglalakas loob siyang hawakan ang ikatlong antas ng Heavenly Dao. Ito ay ang malakas na pagpapakita ng Chaos Bell, na bahagi rin ng kanyang lakas, ngunit sa kasamaang palad ay inalis ang pansamantalang pagdududa ng lahat tungkol sa kanyang paglilinang. Sa isang kisap mata, pagkatapos ng kanyang dagandong, ang Shenmue Patriarch at iba pa ay nag-react at sumugod kay Ling Xiaotian at iba pang 8 makapangyarihang lalaki. Binalak ni Yang Yiyan na gawin ito ng malaya, ngunit kinuha niya sina Granny San Fox at Medusa na may hawak na Chaos Bell at unang sumugod kay Ling Xiaotian, at sinabi sa Shenmue Patriarch, ipaubaya mo sa akin ang taong ito, ikaw na ang bahala sa isa. Natigilan si Shenmue Patriarch, ngunit naisip din niya ang nasasakupan ni Yang Yiyan na si Medusa na pumatay sa anak ni Ling Xiaotian na si Ling Chanzi, na itinuturing na isang kaaway. Normal para kay Yang Yiyan na mahanap si Ling Xiaotian, at may 2 pang tao sa ikalawang antas ng Heavenly Dao. Pinuntahan niya ang isa, at ang babaeng oso ay humarap sa isa. Mas malaki ang tsansa nilang manalo sa laban na ito. Para naman kay Yang Yiyan, hindi niya kailangang mag-alala. Bagamat parang medyo hamina ang hininga ni Yang Yiyan, hawak niya ang sinaunang kampana, na napakalakas na malamang na iyon ang kanyang paraan ng pag-atake. Si Yang Yiyan ay isa pa ring malakas na tao at isang senior sa kanyang puso, at hindi dapat maging problema na ibagsak si Ling Xiaotian. Sa pag-iisip nito, umalis ang Shenmue Patriarch nang walang pag-aalinlangan. Hinarap ni Yang Yiyan si Ling Xiaotian, syempre, nasa kaliwa at kanan niya sina Granny San Fox at Medusa.
Para naman kay Ling Xiaotian, mga 20 metro ang layo niya kay Yang Yiyo, ngunit hindi sigurado ang kanyang mga mata. Naramdaman din niya ang pagsabog ni Yang Yiyo ngayon, at ang kanyang kultibasyon ay tila sa isang maliit na magsasaka sa antas ng isang Diyos na Panginoon. Ngunit ang pag-atake ay nag-iwan sa kanya ng matagal na takot. Nang makita si Yang Yiyo at ang dalawang Heavenly Dao Quasi-Saints na nakatingin sa kanya, tumingin muli si Ling Xiaotian sa sinaunang kampana sa palad ni Yang Yiyo, at tila nagkaroon ng kaunting liwanag sa kanyang puso. Hindi siya makatakas, at hindi rin makapagtago, ngunit kinailangan niyang harangan ito, dahil hinahanap ng Grand Palace Master ang Epochal Holy Medicine, na siyang pangunahing prioridad. Kung ang kanilang Diyos at Demon Dao Palace ay makakakuha ng Epochal Holy Medicine, ito ay isang pagbabago sa mundo, at ang pattern ng buong Eternal God Realm ay magbabago sa oras na iyon, at ang God at Demon Dao Palace ay tiyak na tatawaging well-deserved overlord, ang pinuno ng buong Eternal God Realm. Nang tumingin kay Yang Yiyan, biglang ngumisi si Ling Xiaotian at sinabing, "Anak, ikaw ay isang maliit na Diyos, tama. Umaasa ka sa sinaunang kampana sa iyong kamay. Bagamat hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin noon para makinig sa iyo si Shenmo at ang oso at ituring ka bilang isang nakatatanda, makikita ko ang bigat mo ngayon. Ang paghihiganti sa pagpatay sa aking anak ay malulutas ngayon." Ang huling pangungusap ay malupit, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Medusa. "Hehe, ano sa tingin mo?" Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabi. Sa loob-loob niya, lihim siyang napabuntong hininga na talagang may matandang magnanakaw ang matandang ito. Ngunit inaasahan din na ang mga ninuno ni Shenmo ay hindi malalim sa pagdududa sa kanilang sariling paglilinang dahil sila ay nasa parehong bangka at subconsciously ay hindi nag-iisip tungkol dito, o hindi nais na isipin ang tungkol dito. Si Ling Xiaotian ay isang palaban na puwersa, at nakikita niya ito ng mas malinaw. Gayunpaman, alam din niya na si Ling Xiaotian ay natatakot pa rin sa kanya, kung hindi ay gagawa siya ng aksyon laban sa kanya ngayon, sa halip na makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikan dito. Siyempre, may isa pang dahilan kung bakit hindi pa kumikilos si Ling Xiaotian. Siya ay humihinto ng oras upang bumili ng oras para sa Grand Palace Master of the God at Demon Dao Palace sa kabilang panig upang mangolekta ng Epoch Holy Medicine. Ikaw, Ling Xiaotian, ay gustong huminto ng oras, ngunit ako, Yang Yiyan, ay hindi. Gusto ko ring magkaroon ng bahagi ng Epoch Holy Medicine. Ang Dao Field ng Changqing Saint na ito ay halatang isang malaking cake. Ang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng God and Demon Dao Palace ay gustong kunin ang lahat para sa kanilang sarili, ngunit imposible iyon. Sige, patayin mo muna ang matandang halimaw na ito. Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at kinausap si Granny Sand Fox at Medusa sa tabi niya. Kasabay nito, pinaganya niya ang Chaos Seed. Dong! Isang malamyos at pabago-bagong kampana ng buhay ang tumunog, direktang nakatutok kay Ling Xiaotian. Ang tunog ng Chaos Bell ay may kapangyarihang mabigla sa isip. Sa panahon ng pag-activate, ang Chaos Bell ay mabilis na lumawak at lumipad sa kalangitan, ang mga inscription ay damaloy, at ang gintong liwanag ay sumabog. Ang Lola Sand Fox at Medusa ay nagdagdag ng kanilang mahiwagang kapangyarihan sa Chaos Bell. Dong! Dong! May dalawa pang pagbabago sa buhay. Sa sandaling ito, tumalon ito at direktang binalot si Ling Xiaotian. Nagbago ang mukha ni Ling Xiaotian, at bigla siyang umungol. Umuungol. Ang kanyang buong katawan ay nagniningning sa banal na liwanag, at ang kanyang katawan ay bumangon. Malinaw na nakikita ni Yang Yiyo na ang isang pares ng pulang sungay ng buto ay tumubo sa ulo ni Ling Xiaotian, na parang mga sungay ng toro. Maaaring ang katawan ni Ling Xiaotian ay isang bull demon. Habang iniisip niya iyon, nakita niya na nagbago rin ang mukha ni Ling Xiaotian, at talagang naging mahabang bull face ito. Sa oras na ito, si Ling Xiaotian ay isang daang talampakan ng taas, at itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang Chaos Bell habang umuungal. Ngunit, ang Chaos Bell niyang ay hindi ganoon kadali para sa iyo na mahuli. Boom! Malamig na sumangot si Yang Yiyo at muling pinaandar ang Chaos Bell. Tumunog ang kampana at ang mga inscription sa Chaos Bell ay damaloy at kumislap ng gintong liwanag. Hinawakan ni Ling Xiaotian ang mga braso sa gilid ng Chaos Bell at biglang lumubog. Nakayuko ang buong daang talampakan niyang katawan, at tila napakabigat at malapit ng matamba. Umuungol. Diyos at katawan ng demonyo, kapangyarihan ni Pingtian, bumangon ka. Boom boom boom. Umungol si Ling Xiaotian, ang kanyang buong katawan ay napuno ng banal na liwanag, at ang pulang banal na liwanag ay unti-unting nagpakita ng itim na enerhiya, at pinaandar niya ang kanyang katawan ng mga Diyos at mga demonyo. Sa susunod na sandali, pilit niyang itinaas ang Chaos Bell, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng banal at demonyong enerhiya, na parang itatapon niya ang Chaos Seed. Umakyat ka. Nagsalita si Yang Yiyan, at ang kanyang figure ay kumislap, dinala si Granny Sand Fox at Medusa sa kalangitan, lumipad at nalampasan ang taas ng Chaos Bell, at biglang nahulog muli, at nang siya ay nahulog, iniunat niya ang kanyang palad at tinamaan ang Chaos Bell gamit ang isang palad. Boom! Dong! Ang tunog ng kampana ay yumanig sa mundo, at ang Chaos Bell ay nagniningning na may gintong liwanag. Pagkatapos ang parehong pag-atake ni na Granny Sand Fox at Medusa ay dumaong sa tuktok ng Chaos Bell, at ito ay umuusbong.
Ang tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw sa buong mundo, ang gininto ang liwanag ay damaloy, ang purong yang ay napakalakas, at ang mga inscription ay damaloy at gamulong mula sa itaas hanggang sa ibaba, at sa pagkakataong ito ay kumalat ito sa katawan ng mga Diyos at demonyo ni Ling Xiaotian. Umuungol. Si Ling Xiaotian ay natalo. Sina Yang Yian, Sun Fox Granny at Medusa ay nagtulungan upang bumuo ng isang malakas na pag-atake. Dumapa si Yang Yian sa tuktok ng Chaos Bell at sinabi, ang kaguluhan ay nagbubukas ng kalangitan, ang kampana ay tumunog at niyanig ang tatlong kaharian, yumanig ito para sa akin. Isa-isa niyang sinuntok ang Chaos Bell, at ang kampana ay tumunog ng malakas sa bawat suntok. Ang kapangyarihan ay walang kapantay. Naghiwalay sina Medusa at Sun Fox Granny sa tacit understanding, nag-transform sa kanilang orihinal na katawan, at inatake si Ling Xiaotian mula sa kaliwa at kanan. Ang alon ng pag-atake na ito ay napigilan na si Ling Xiaotian. Kabanata 2743, kung hindi ka magtagumpay, mamatay ka. Mamatay ka. Ang kapangyarihan ng Chaos Bell ay napakalakas kaya nadama ni Yang Yian ang higit at higit na kumpiyansa. Naisip niya na kung magkakaroon siya ng lakas ng Heavenly Dao Realm at kontrolin ang Chaos Bell, hindi siya magagapi. Sa kasalukuyan, si Ling Xiaotian ay ganap na pinigilan ng tatlo sa kanila, na naging dahilan ng pagmamalaki ni Yang Yian. Ang pangalawang antas ng Heavenly Dao ay tila ganito. Dongdong. Nagsanib puwersa sina Granny Sun Fox at Medusa upang salakayin ang Chaos Bell mula sa magkabilang panig, nang sunod-sunod, na naging sanhi ng pagsabog ng Chaos Bell sa isang malakas na pag-atake. Ang nakakagulat na kampanilya at ang mga inscription ng Chaos Bell ay itinanim lahat sa Ling Xiaotian. Tumayo si Yang Yian sa tuktok ng Chaos Bell, ganap na kinokontrol ang Chaos Bell, at sinimulang kolektahin si Ling Xiaotian sa Chaos Bell. Hanggat pumasok siya sa Chaos Bell, sigurado si Yang Yian na hindi siya makakabalik. Mukhang nasa kanya na ang lahat, ngunit bumulong-bulong pa rin si Yang Yian tungkol sa lakas ng isang Heavenly Dao Second Level Demon God, o ang agwat sa pagitan niya at ng Heavenly Dao Realm ay masyadong malaki, at hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Heavenly Dao Realm. Nang maramdaman ni Yang Yian na si Ling Xiaotian ay naging isang nakulong na pagong, isang aksidente ang nangyari. Napagtanto niya na sa napakalaking agwat sa larangan ng paglilinang, kahit na ang paghawak ng isang kayamanan ay maaaring walang silbi. Umuungol. Ang katawan ni Ling Xiaotian na may 100 talampakan ng mga Diyos at demonyo ay nanginginig ng marahas pagkatapos ng mahabang dagandong, at ang banal na liwanag ay sumabog. Boom! Kahit nasa ilalim ng pagsupil ni Yang Yian, Granny Sun Fox at Medusa, hindi niya inaasahan na maaari pa rin siyang sumambulat ng walang kapantay na aura at kapangyarihan. Sa isang dagandong, ang Chaos Bell ay nanginginig ng malakas at biglang gumalaw. Sa susunod na sandali, si Yang Yian ay nasa tuktok ng Chaos Bell, ngunit itinapon palabas. Nabigla siya. Never expected na yun. Si Ling Xiaotian, ang demonyong toro, ay napakalakas. Ang buong Chaos Bell ay napakabigat sa sandaling ito na ito ay lampas sa saklaw ng kapangyarihan, ngunit ito ay direktang itinapon palabas, at ito ay nasa ilalim ng kawalan ng kanilang tatlo sa pagsupil dito. Inamin ni Yang Yian na minamaliit niya si Ling Xiaotian, o minamaliit ang lakas ng Heavenly Dao Realm. At ito ang pangalawang antas ng Heavenly Dao Rule Mystery. Kaya ito ang puwang. Ang gap na hindi niya maintindihan ngayon. Pupunta ako sa langit. Iyon lang ang nasa isip ni Yang Yian sa oras na ito. O masasabing ito ay isang tunay na pakiramdam. Siya nga ay lumilipad sa langit kasama ang Chaos Bell. Siyempre, sa espasyong ito, ang langit ay isang metapora lamang, dahil ito ay isang puwang ng kuweba. Bang! Siya at ang Chaos Bell ay nabasag sa bato sa tuktok ng kuweba ng isang malaking puwersa. Kahit na ang taas ng kuwebang ito ay katumbas ng langit at lupa ng isang mundo, nabasag siya sa bundok sa sandaling ito at naabot ang tuktok, dahil nalagpasan niya ang limitasyon. Haze! Tumili. Kasabay nito, narinig niya ang mahabang alulong ni Medusa at Granny Sun Fox. Hindi na niya kailangan pang tumingin para malaman nilang dalawa na direktang nakaharap kay Ling Xiaotian. Bumangon ka. Si Yang Yian ay umungal sa kanyang puso, at sa susunod na sandali ay lumabas siya sa pader na bato, at ang Chaos Bell ay lumiit sa kanyang kamay. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya na ang 100 talampakang demonyong katawan ni Ling Xiaotian ay lumiit ng husto, naging 10-10 metro ang taas. Sa sandaling ito, talagang mahigpit siyang nakikipaglaban kina Medusa at Granny Sun Fox. Sa mga mata ni Yang Yian, kahit na magsanib puwersa sina Medusa at Granny Sun Fox, pinigilan pa rin sila ni Ling Xiaotian. Boom! Ang mapurol na pagsabog ay tumunog sa espasyong ito, na lubhang magulo. Sa isang tiyak na sandali, si Medusa at Granny Sun Fox ay lumipad paatras. Hindi nila kayang labanan si Ling Xiaotian ng ilang beses. Lubusang dehado sila. Sa pagkakataong ito, sila ay direktang binugbog. Nagsuka ng dugo ang dalawa sa hangin. Ano ang dapat kong gawin? Kung magpapatuloy ito, matatapos na ito. Si Yang Yian ay nababalisa. Bagamat alam niya na maaari niyang makasama si Ling Xiaotian saglit sa pamamagitan ng pag-activate ng Chaos Bell sa oras na ito, may gap pa rin sa lakas sa huli. Hindi niya mapakinabangan ang kapangyarihan ng Chaos Bell at hindi niya naabutan si Ling Xiaotian.
Pagkatapos lamang bumuti ang kanyang lakas, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong patayin itong God Demon Bull Monster. Kung titingnan ang labanan sa ibaba, hindi lang Medusa at Granny Sand Fox. Ang mga labanan ng ibang mga dakilang Diyos ng demonyo ay napakabangis. Kung hindi dahil sa espesyal na espasyo, matagal na itong gumuho sa labanan ng mga malalakas na lalaki. Alam ni Yang Yian na kung ha-attack siya ng ganito, malalagay siya sa malaking problema. Kailangan niyang humanap ng paraan. Bukod dito, dinala siya ni Ling Xiaotian sa bundok kasama ang Chaos Bell, na naglantad sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang nakatatanda. Ngayon ay kailangan na niyang ibalik ang takbo, kung hindi ay mahuhulaan niya na mas malalagay siya sa mas malaking problema. Ang problemang ito ay magmumula sa lahat ng panig. Hindi pa banggitin ang kampo ng palasyo ng mga Diyos at demonyo, ang mga dakilang Diyos ng demonyo tulad ng Shenmo Patriarch at Xiong Yutian ay magagalit sa kanya. Dahil akalain nilang niloloko niya sila. Ang isang Junior Little God Lord ay talagang nilinlang ang isang grupo ng malalaking tao sa antas ng Heavenly Dao. Paano iligtas ng malalaking lalaking ito ang kanilang mukha? Kakaiba kung hindi siya papatayin ng mga ito para mailabas ang kanilang galit. Kaya dapat niyang baligtarin ang sitwasyong ito at patatagin ang sitwasyon. Paano mag-stabilize? Sa pamamagitan lamang ng pagpapahusay ng kanyang lakas sa cultivation, pagpatay kay Ling Xiaotian, at paggamit ng tunay na lakas upang patatagin ang kanyang misteryosong kalikasan at ang kanyang posisyon sa puso ni Shenmo Patriarch at iba pa. Sa isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas, ang walang hanggang batas ay lakas. Siya ngayon ay isang junior god, ngunit ang agwat sa pagitan niya at ng mga malalaking lalaki na ito ay masasabing 1,000,000 milya ang layo. Hindi bababa sa kailangan niyang sumulong sa Diyos ng batas upang baligtarin ang sitwasyon. Siyempre, kahit na siya ay isang Diyos ng batas, siya ay malayo pa rin sa kaharian ng mga malalaking tao, ngunit siya ay isang exception, dahil mayroon siyang Chaos Bell at ang Chen Kun Pot, kung saan siya umaasa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mayroon siyang malaking kayamanan sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang paglilinang ay masyadong mahina, at hindi niya kayang gampanan ang kapangyarihan ng Chaos Bell at ng Chen Kun Pot. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng kanyang lakas ng paglilinang maaari siyang magsagawa ng isang malakas na kapangyarihan. Ngunit gaano kahirap umakyat mula sa isang junior na Diyos tungo sa isang Diyos ng batas sa isang hakbang. Lalo na sa ganitong sitwasyon, paano ito posible? Kahit na posible, mangangailangan ito ng mga nangungunang likas na kayamanan sa mundo. Halimbawa, kung ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace ay naghahanap ng epochal holy medicine, maaaring makapasok siya sa kaharian ng God of Law. Pero, ito ay walang iba kundi isang hanggal na pangarap na makuha ang epochal holy medicine sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Maaari lamang siyang umasa sa iba pang mga kayamanan upang mapabuti ang kanyang lakas. Kung sino pa man ito, dead end na ito sa ganoong sitwasyon. Ngunit siyang ay hindi isang ordinaryong tao. Kaya niya, dahil minana niya ang mana ng Chen Kun God, at noong nasa Fiery Sun Desert siya, tinawag siyang Lord of Heaven ng Sun Fox Mother-in-law, at ipinakita ng impormasyon mula sa Chaos Bell entity sa Sun Fox God Lake na talagang kamag-anak siya ng Emperor of the East. Ang mga salik na ito ay pinagsama, hindi ito simple. Si Yang Yiu ay may plano sa kanyang isipan, at mapapabuti niya ang kanyang lakas sa pinakamaikling panahon, dahil mayroon siyang 3,000 Diyos at demonyo sa Chen Kun Pot, na siyang pinakamalaking kayamanan na natitira sa kanya ng Chen Kun God. Isang nakatutuwang ideya ang pumasok sa isip ni Yang Yiu. Kung gusto mong magtagumpay, magwala ka. Hindi niya gaanong nagamit ang lakas ng 3,000 Diyos at demonyo, at hindi niya naubos ang lahat ng iyon. Ngayong nasa ganoong sitwasyon siya, nagpasya siyang lumunin ang lakas ng mga Diyos at demonyo. Pagkatapos ng pagkabaliw na kainin ang 80% hanggang 70% ng enerhiya, makapasok siya sa kaharian ng Diyos ng batas, tama ba? Bagamat alam niyang napakadelikado, walang ibang paraan. Kinailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para mabuhay. Kung nabigo siya, mamamatay siya. Kabanata 2744, nakakabaliw na paglamon sa Diyos at enerhiya ng Demon Spirit. Sa pagnanais na umakyat mula sa kasalukuyang Little God Lord patungo sa God of Law sa isang hakbang, ito ang pinakamaliit na layunin ni Yang Yian. Kung maaari, umaasa siyang direktang makapasok sa Heavenly Dao. Ngunit alam niya na ito ay medyo hindi makatotohanan. Ang pagiging makamit ang Diyos ng batas ay ang antas ng kisame. Posibleng sumabog siya at mamatay bago niya maabot ang Diyos ng batas. Dahil hindi niya alam kung ang kanyang kasalukuyang katawan ay makatiis ng malaking halaga ng enerhiya ng mga Diyos at demonyong Yuan Shen. Kung hindi niya ito matiis, sasabog siya bago niya maabot ang Diyos ng batas. Ito ay lubhang mapanganib, ngunit wala siyang pagpipilian. Sa sitwasyong ito, ang hindi pagkuha ng mga panganib ay isang dead end, at hindi ito mapanganib. Napakaraming enerhiya ng mga Diyos at demonyong Yuan Shen ang inilalagay sa Chen Kun Pot, at hindi pa talaga ito nakahanap ng angkop na gamit, na isang basura rin. Pero ngayon, wala na siyang pakialam. Hindi niya estilo ang hindi ilagay ito sa Chen Kun Pot para halmahin sa oras na ito. Ang direksyon ng hangin ng paglunok ng enerhiya ng mga Diyos at demonyong Yuan Shen ay napakalakas na maaari itong pumatay, ngunit siyang ay nanganganib.
Kung mas malala ang sitwasyon, mas kinakatawan nito ang isang walang kapantay na pagkakataon. Dapat niyang makuha ang 9-layer Nirvana Flower, at gusto rin niyang tingnan ang iba pang malalaking templo sa Changqing Saint Dojo. Pagkatapos, pagiging kabilang sa mga tunay na malakas sa loob ng mahabang panahon, talagang nahuhumaling siya sa estadong ito. Siya, hindi susuko hanggat hindi siya nagiging malakas na tao. Labanan. Sa oras na ito, tumingin siya sa ibaba at nakita niya si Medusa at Sun Fox Granny na hakbang-hakbang na umatras. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagpadala ng mensahe sa batang oso, Xionghuan, tulungan mo si Medusa at Sun Fox Granny. Sa mga lakas ng mga dakilang demonyong Diyos na ito, bukod sa Shenmue Patriarch, alam niya na si Xionghuan ang pinakamakapangyarihan. Sa kanyang pangunawa, ang lakas ni Xionghuan ay katumbas ng lakas ng Shenmue Patriarch, na itinuturing na pangalawang antas ng Heavenly Dao, na napakalakas na. Siyempre, mas mahina pa rin si Xionghuan sa totoong lakas ng pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, wala siyang karanasan sa pakikipaglaban. Kung hindi niya ito nakilala, si Xionghuan ay isa pa ring patay na matabang otako tulad ng ikalawang henerasyon ng mga demonyo. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, natural, mas mahalaga ang sariling mga tao. Hindi siya nagdalawang isip na magpadala ng mensahe kay Xionghuan para tulungan sina Medusa at Granny Sun Fox. Huwag mawala ang isa sa kanila, siya ay iiyak hanggang mamatay. Hindi madaling supilan ang dalawang dakilang makalangit na paraan, ngunit mas mabuting mamatay. Sa ibang tao, wala siyang pakialam. Naiintindihan mo, Master. Pumayag naman si Xionghuan, pero matutulungan kaya niya si Medusa at Granny Sun Fox. Hindi naman, dahil sa sandaling ito, ang kalaban ni Xionghuan ay isa ring malakas na tao sa ikalawang antas ng makalangit na paraan. Pare-parehong nag-away ang dalawa. Sa katunayan, mas mahina pa rin si Xionghuan kaysa sa kabilang partido dahil sa kanyang kawalan ng karanasan sa pakikipaglaban. Bagamat pumayag siya, hindi siya makalayo upang suportahan sina Medusa at Granny Sun Fox sa maikling panahon. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, nakita rin niya ang sitwasyon ni Xionghuan, at nakahinga ng maluwag na sinabi, kalimutan mo na ito, ingatan mo ang iyong sarili, kumapit ka. Tao rin niya si Xionghuan, at ayaw niyang masaktan sina Medusa at Granny Sun Fox, pero ayaw din niyang masaktan si Xionghuan. Tila napaka-passive din ang sitwasyon ni Xionghuan, at hindi na siya makaalis, at tila hindi niya mailigtas ang sarili. Ngunit mula sa battle aura, alam ni Yang Yian na si Xionghuan ay mas malakas kaysa sa malalakas na lalaki sa kampo ng God and Demon Palace. Ang pagkakaiba lang ay wala siyang karanasan sa pakikipaglaban. Siyempre, pagkaraan ng mahabang panahon, naniwala siya na kayang sugpuin ni Xionghuan ang kabilang partido. Dapat ingatan ng lahat ang kanilang sarili. Napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso, at sa sumunod na sandali ay naging matigas ang kanyang mga mata. Lunok. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, tinawag niya ang enerhiya ng Diyos at Demon Yuanshen mula sa Chen Kun Pot sa unang sandali at nilamon ito sa isang lagok. Nagsimulang gumana ng mabilis ang Chen Kun Dao Shangang. Ang malaki at dalisay na enerhiya ng Diyos at Demon Yuanshen ay natunaw sa katawan, at nagsimulang pino at hinihigop, na nakakaapekto sa larangan ng paglilinang. Ang makapangyarihang pamamaraan ay gumana, pinipino ito tulad ng isang ahas na lumulunok ng isang balyena. Ang unang butil ng enerhiya ng Diyos at Demon Yuanshen ay mabilis na napino, ngunit lumitaw ang isang sitwasyon na ikinagulat niya. Naisip niya na ang paglunok ng isang butil ay parang sesabog, ngunit ngayon pagkatapos ng paglunok at pagpino ng isang butil, hindi niya gaanong naramdaman, at ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tila lumaki ng kaunti. Ito ay naging kakaiba sa kanya. Pagkatapos ay naisip niya ito at alam kung ano ang nangyayari. Noong nakaraan, siya ay lumalamon at nagpino kapag ang kanyang paglilinang ay mababa, ngunit ngayon siya ay isang master ng mga Diyos. Ang huli ng paglilinang, mas mahirap ito. Ang katumbas na dagat ng mga buto ng Dao sa katawan ay palaki na rin ng palaki, kaya natural na lumawak ang dami ng divine power. Ang bawat maliit na kaharian ay nangangailangan ng malaking halaga ng banal na kapangyarihan upang suportahan ito. Higit pa rito, ang kanyang pisikal na pundasyon ay iba sa karaniwang tao. Ang kanyang perpektong pisikal na pundasyon ay nagpahirap sa kanya ng 10 beses na mas mahirap para sa kanya na mapabuti ang kanyang paglilinang, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay 10 beses din na mas malakas. Ganito talaga ang sitwasyon noon. Nang mamulat siya, hindi lamang siya nalungkot kundi labis na natuwa. Natatakot siyang masira ang kanyang laman, hindi dahil sa kawalan ng lakas na ibigay. Wala pang 10% ng 3,000 Diyos at mga demonyo ang naubos na enerhiya, at mayroong higit sa 2,700 sa Chen Kun Pot, na sapat na para ihagis niya. Tapos, patuloy na nilalamon ang pangalawa. Hindi pa rin ito sapat. Magpatuloy. Matapos lunukan ng 36 na mga Diyos at lakas ng mga demonyo ng sunod-sunod, sa wakas. Boom! Isang mapurol na tunog ang nagmula sa kanyang katawan, at siya ay pumasok sa gitnang antas na master ng tao. Sa sandali ng pambihirang tagumpay, ang dagat ng mga buto ng Dao sa kanyang katawan ay agad na lumawak ng 10 beses, na nangangahulugan na kung gusto niyang makapasok sa itaas na Diyos na Panginoon na kaharian, mas maraming enerhiya ang kailangan. Ang bawat pag-upgrade ay isang ebolusyon ng dagat ng mga buto ng Dao.
Siyempre, ito ay isang magandang bagay para kay Yang Yian. Ang ikinababahala niya ay ang kanyang katawan ay naglalaman ng hindi bababa sa 2,700 mga Diyos at mga demonyo. Hindi siya natatakot na wala ang mga ito. Tapos lalo siyang nabaliw. Binuksan lang niya ang kanyang firepower, pinaandar ang tempering ng kanyang pisikal na katawan sa parehong oras, at ganap na pinakilos ang operasyon ng 10 puno ng Dao sa Dao Seed God Core. Sa kasong ito, ang enerhiya na kinakailangan ay mas malaki. Anyway, ang kanyang 10 puno ng Dao ay nasa seedling state pa rin sa Dao Seed God Core. Kahit na lumaki sila ng higit sa isang talampakan noong nakaraan, sila ay mga panla pa rin. Noong hinuhusgahan niya ang mga kasanayan, alam niya na ang 10 puno ng Dao ay lalago sa mga matataas na puno, na siyang tunay na anyo. Ngayon ang 10 puno ng Dao ay maaari lamang maging isang multo na matayog na puno pagkatapos nilang magkaisa. Kapag ang 10 puno ng Dao ay tinawag na matayog na puno sa Dao Seed God Core, naniniwala siya na ang kapangyarihan ng puno ng Dao ay ang tunay na kapangyarihan. Nilamon ni Yang Yian ang lakas ng mga Diyos at mga demonyo isa-isa, at nagtatrabaho siya sa 3 larangan. Ang kanyang banal na kapangyarihan, pisikal na katawan, at puno ng Dao ay sumisipsip at dinadalisay ang enerhiya ng mga Diyos at mga demonyo sa parehong oras. Siya ay hindi nang ahas na sumipsip ng higit pa noon, ngunit ngayong bumitaw na siya, mababaliw siya. Di nagtagal, 100 Diyos at demonyo ang hinigup at pino. 200, 300. Nang makalusot siya sa 1,000, nanginginig muli ang kanyang katawan at isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw. Muli siyang lumusot at narating ang kaharian ng Panginoon sa itaas na Diyos. Pero, alam niyang pahirap ng pahirap. Upang makapasok sa Diyos ng batas, hindi niya malaman kung sapat na ang natitirang 1,700 Diyos at demonyo. I guess it was enough, right? Anyway, nagkaroon din ng pagbabago ang kanyang pisikal na katawan at ang 10 puno ng Dao. Ang puno ng Dao ay lumaki hanggang 9 na talampakan, at sa wakas ay nagkaroon ng anyo ng pagbabagong anyo ng puno, na nag-iiwan sa anyo ng panla. Patungo ito sa direksyon ng malaking puno. Siya nagpatuloy sa paglunok, baliw na nilalamon ang lakas ng mga Diyos at demonyo. Alam ni Yang Yian na hindi ito sapat, malayo sa sapat upang labanan ang malalakas na lalaki ng Heavenly Dao. Kabanata 2745, dalawang magkapatid mula sa silangan at kanlurang dagat. Ang layunin ay maabot ang antas ng isang Diyos ng batas kahit papaano. Si Yang Yiu mismo ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakakabaliw na paglamon ng enerhiya ng mga Diyos at demonyo sa sandaling ito. Walang kamalay-malay, ang kanyang mga mata ay namula, naglalabas ng kakaibang liwanag, nakabitin sa hangin at lumalamon ng baliw. Ngunit ang pagkahumaling sa kanyang puso ay ang pagbutihin ng kanyang paglilinang at labanan ang malalakas na tao ng Heavenly Dao. Ang paglamon sa enerhiya ng mga Diyos at demonyo ay may mga disadvantages. Ang pangunawa ni Yang Yiu sa Heavenly Dao ay hindi nakasinghusay ng dati. Noong siya ay nasa Demon God Dao Palace, binuksan ni Xiong Yutian ang pagkaunawa sa Demon God Dao Bone sa ika-9 na palapag ng Demon God Dao Palace. Naabot niya ang middle level na God Lord in terms of realm. Kaya nang marating niya ang gitnang antas ng God Lord realm, wala siyang maramdaman. Nang marating niya ang upper level God Lord realm, medyo delikado ito. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay hindi makasabay sa kapangyarihan ng mahika at nasa unahan. Napakadaling mawala ang puso ni tao. Ang kanyang mga mapupulang mata sa sandaling ito ay isang napakalinaw na pagpapakita, ngunit hindi niya alam ito sa kanyang sarili. Mabuti na lang at nasubak pa rin ang kanyang paghahangad, kung hindi ay naligaw siya. Napakadelikado na magpatuloy ng ganito, ngunit masyadong malalim ang kanyang kinahuhumalingan at hindi niya mapigilan. Matapos makapasok sa Panginoon sa itaas na Diyos, patuloy niyang nilamon ang lakas ng mga Diyos at mga demonyo. Ang kanyang pagkahumaling ay nagtulak sa kanya pasulong. May mga panganib ngunit nagtagumpay. Ang panganib ay baka mawala siya sa sarili. Ang pakinabang ay maaari pa rin siyang makalusot. May natitira pang 1,700 Diyos at demonyo. Kinain at pinino sila ni Yang Yiu ng baliw. Pabilis ng pabilis ang bilis ng pagpino at paglamon sa bawat isa. Ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay tumataas din ng husto, at ang tempering ng kanyang katawan ay bumubuti din. Mula sa labas, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay unti-unting lumiliwanag. Ang 10 malalaking puno ng Dao sa Dao Seed God Core ay unti-unti ding lumalaki sa ilalim ng pagdidilig ng banal na kapangyarihan. Ang paglilinang ni Yang Yiu ay patuloy na umuunlad. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Ang sitwasyon sa larangan ay nagbago. Sa banal na liwanag ng espasyong ito, o ang lugar kung saan lumalaki ang banal na gamot ng kapanahunan. Sa sandaling ito, isang makulay na umaagos na kulay rosas na glow ang nagniningning sa paligid ng hugis tao na banal na gamot. 4 na makapangyarihang Tian Dao Masters ang humawak ng spell at ikinonekta ang divine power sa tila malabo, hugis tao na banal na gamot na makikita lamang sa ilalim ng malarosas na glow. Kinokolekta nila ang itaas na banal na gamot. Sa paligid ng banal na gamot ay mga linya ng kapangyarihan ng inscription, na siyang proteksyon ng banal na pagbuo ng Medicine King Palace. Kung gusto mong mangolekta ng banal na gamot, dapat mong basagin ang banal na porma sayon.
Ang apat na dakilang Diyos ay natural na ang apat na makapangyarihang lalaki na pinamumunuan ng Grand Palace Master of the God at Demon Palace. Ao Ching, Ao Yun, ang kapangyarihan ng porma sayo na ito ay naging matatag. Lumabas kayong dalawa para tumulong at makitungo sa mga taong iyon mula sa Stonewood Palace at sa Demon God Palace. Ang susunod na hakbang ay ang kritikal na sandali upang mangolekta ng banal na gamot. Huwag silang hayaang gumawa ng anumang masama. Yung isa na nagsalita ay isang matandang lalaki na mukhang mga 80 taong gulang. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng kamahalan at hindi mapag-aalinlanganan, tulad ng isang utos. Ang taong ito ay ang Grand Palace Master ng Diyos at Demon Palace, Ling Kang. Isang makapangyarihang tao sa ikatlong antas ng Heavenly Dao, ang kinikilalang unang makapangyarihang tao sa buong Eternal God Realm. At pagkatapos, dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na magkamukhang kamukha ay magalang na nagsabi, "Oo, Palace Master Ling, huwag kang mag-alala, hindi sila hahayaan ng ating mga kapatid na abalahin tayo." Ang dalawang ito ay hindi ordinaryong tao, ngunit ang dalawang malasanto ng silangan at kanluran ng Desolate Sea. Ang Desolate Sea ng Eternal God Realm ay nahahati sa apat na dagat. Ang dalawang santo ng Hilaga at Timog at ang Stonewood Dao Palace ay malapit sa Demon God Dao Palace. Ang dalawang ito ay ang dalawang malasanto ng silangan at kanlurang dagat. Si Ao Ching ng East Sea at Ao Yun ng West Sea ay orihinal na isang pares ng kambal na magkapatid. Ang bawat isa ay nakatayo sa silangan at kanlurang dagat bilang mga Panginoon, ngunit malapit sila sa palasyo ng Diyos at Demon Dao. Ang paglilinang ay nasa ikalawang antas ng misteryo ng Heavenly Dao Rules. Ang dalawang magkapatid ay palaging magkasalungat sa North at South Seas, at gusto pa nga silang lumunin. Kahit na mas malakas ang kanilang paglilinang kaysa sa dalawang kwasi-santo ng North at South Seas, hindi talaga nila kayang lunukan ang North at South Seas, kaya kailangan nilang umasa sa kapangyarihan ng God and Demon Dao Palace. Ang dahilan kung bakit iginagalang ng magkapatid na Ao Ching at Ao Yun si Ling Kang, ang Grand Palace Master of the God at Demon Dao Palace, ng labis, at kahit na may kaunting takot sa kanya, ay hindi lamang umasa sa kapangyarihan ng Diyos at Demon Dao Palace upang pag-isahin ang apat na dagat, ngunit higit sa lahat, alam nila kung gaano kalakas at kakilakilabot ang mga pamamaraan ng cultivation ng Grand Palace Master of the God. Bagamat sisirain na ni Ling Kang ang Dao Formation para kolektahin ang Epoch Holy Medicine, hiniling niya sa kanila na umalis. Si Ao Ching at Ao Yun ay medyo ayaw sa kanilang mga puso, ngunit hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. Sinunod lang nila ang utos at umalis. Gayunpaman, isang bagay ang tiniyak ni Ling Kang. Iyon ay pagkatapos ng maraming taon ng pagtutulungan, ang God at Demon Palace ay mag-iiwan ng isang subaw ng sopas para sa kanila kahit na kumain sila ng karne. Ito rin ang dahilan kung bakit kaya nilang igalang si Ling Kang. Bagamat mayroon lamang isang Epoch Holy Medicine sa Holy Dao Altar, mayroong 9 na kasamang Divine Medicine sa paligid ng Epoch Holy Medicine, na bihirang mga bagay na banal, pangalawa lamang sa Epoch Holy Medicine. Isa sa mga banal na gamot na ito ay tiyak na pag-aari nila mamaya. Ang tanging bagay na nakapagselos sa magkapatid ay ang hinayaan ni Ling Kang na manatili ang sangkatauhan. Medyo hindi patas ang pakiramdam nila, ngunit alam nila na ang sangkatauhan na tinatawag na Time and Space Quasi-Saint ay talagang isang figure. Sino ang makapagpapaunawa sa kanya ng paraan ng alchemy? Sa loob ng maraming taon, tinulungan ng Time and Space Quasi-Saint ang God and Demon Palace na pinuhin ng maraming divine peel. Nabalitaan na ang kakayahan ni Ling Kang na makapasok sa ikatlong antas ng Heavenly Dao ay dahil din sa alchemy ng Time and Space Quasi-Saint, kaya labis na pinahahalagahan ni Ling Kang ang Time and Space Quasi-Saint. Sa pag-iisip tungkol dito, ang dalawang magkapatid ay umalis mula sa banal na liwanag ng altar at pumunta sa labas ng mundo. Natural na hindi nila naisip na kaya nilang papatayin ang mga tao mula sa Stonewood Daoist Palace at sa Demonic Daoist Palace, ngunit tiwala pa rin sila na maaari nilang harangin at itaboy sila. Pagkatapos ng lahat, ang kampo na pinamumunuan ng God and Demon Daoist Palace ay mas malakas kaysa sa dalawang pangunahing Daoist na palasyo. Tanging ang mahiwagang lahi ng tao na binanggit ni Ling Xiaotian ang nag-ingat sa kanila, ngunit natural nilang naobserbahan ang labanan sa labas noon. Ngayon alam na nila na ang batang nagngangalang Yang Yiu ay talagang isang maliit na Diyos. Hindi nila alam kung paano nilinlang ng bata ang matandang ninuno ni na Shenmo at Xiong Yutian, at talagang tinuturing siyang malakas na tao. Dati, nabigla siya sa pader na bato sa pag-atake ni Ling Xiaotian. Ngayon ay tila isa lamang siyang peking malakas na tao, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Pagdating nila sa labas ng banal na liwanag, nakita ni na Ao Ching at Ao Yun na ang 8 malalakas na lalaki ng Diyos at Demon Palace ay talagang nasa mahinang posisyon, ngunit hindi nakakagulat na sila ay papalapit sa Stonewood Palace at sa Demon God Palace at may kalamangan sa bilang. Ang pangalawang kapatid, pumunta ka at patayin mo muna ang dalawa mula sa Hilaga at Timog. Sabi ni Ao Ching. Oo kuya. Sina Ao Ching at Ao Yun ay sumali sa labanan, na agad naglagay sa matandang ninuno ni Shenmo at iba pa sa ilalim ng matinding presyon. Ang dalawang ito ay parehong pangalawang antas ng Heavenly Dao, at ang kanilang bentahe sa mga numero ay nawala. Ano?
Ang labis na ikinagulat ng matandang ninuno ni Shenmo at Xiong Yutian ay na si Yang Yiyu ay talagang nabigla ni Ling Xiaotian sa isang pag-atake. Ngayon sa wakas ay naunawaan na nila ang isang bagay. Si Yang Yiyu ay nagpapanggap na isang malakas na tao. Isa lamang siyang maliit na Diyos. Kung pinag-isipan nilang mabuti, hindi pa talaga nila na-verify ang lakas ni Yang Yiyu. Medyo natarante sila. Dahil lang sa tinawag ni Medusa at Granny Sandfox si Yang Yiyu bilang Panginoon, nagkaroon sila ng naisip na ideya. Ngunit sa kabilang banda, si Shenmo Patriarch ay naguguluhan din. Noong una niyang nakilala si Yang Yiyu noong araw na iyon at tumingin sa mga mata ni Yang Yiyu, ang makapangyarihan at maliwanag na banal na liwanag sa kanyang mga mata ay ang mga mata ng pinakamalakas. Ngunit ngayon, paano siya malilibyugan ni Ling Xiaotian? Hindi ito maisip ni Shenmo Patriarch, at wala siyang oras para isipin ito. Naiwan siyang may pait sa kanyang puso. Dahil sina Ao Qing at Ao Yun ay sumali sa labanan sa pambobomba, sila ay nasa ilalim ng matinding pressure. Kabanata 2746 na Scale Armor Broken Arm. Ang iba pang mga dakilang Diyos ng demonyo sa larangan ay hindi masama, ngunit ang pinakatrahedya ay sina Medusa at Granny Sandfox. Masyadong makapangyarihan ang mga kalaban nila. Si Ling Xiaotian ang pangalawang master ng palasyo ng God and Demon Palace, isang malakas na tao na nakabisado ang ikalawang antas ng Heavenly Dao Rules. Siya ang numero 1 Diyos sa buong Eternal God Realm. Sa simula, dahil pinili ni Yang Yian sina Medusa at Granny Sandfox bilang mga katulong ni Yang, nagkusa siyang pumili ng isang buong malakas na kalaban. Sino ang nakakaalam na nagkamali si Yang Yian sa pagkalkula, at ang katawan ng mga Diyos at demonyo ni Ling Xiaotian ay sumabog, na direktang inalog siya. Ito ay ganap na inilipat ang presyon sa Medusa at Granny Sandfox. Ang resulta ay maaaring isipin. Medyo magaling si Medusa, kahit papaano ay nakapasok na siya sa unang antas ng Heavenly Dao Rules, at maaaring lumaban sa ilang lawak, ngunit mahina si Granny Sandfox, nasa Heavenly Dao Realm lang siya, at hindi pa nahawakan ang kapangyarihan ng mga panuntunan. Hinarap ng dalawa si Ling Xiaotian ng walang chaos bell ni Yang Yian, at nakipag-away. Ang labanan ay lubhang trahedya. Lahat sila ay naging orihinal nilang katawan. Boom! Ang katawan ng ahas ni Medusa ay tinamaan ni Ling Xiaotian, at nalaglag ang mga kaliskis. Bigla niyang tinapakan ang ulo niya. Si Sandfox Granny ay may 6 na buntot na bali, at ang kanyang mga pinsala ay mas malala kaysa kay Medusa. Nawalan ng lakas sa pakikipaglaban ang dalawang demonyong Diyos. Sinubukan nila ang kanilang makakaya. Bagamat desperadong lumaban sila, napakalakas nila sa harap ni Ling Xiaotian at walang paraan para magawa ang anuman. Naunang bumagsak sa lupa ang Sandfox Granny at nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, si Medusa ay pinatumba din ni Ling Xiaotian at tinapakan ang kanyang ulo. Ang dalawang kalaban na nag-away sa Fiery Sun Desert sa hindi mabilang na taon ay nahulog ng 10 metro sa pagitan at nagkatinginan. Tumingin si Medusa kay Sandfox Granny at mahinang sinabi, "Slotty Fox, tapos na ang sama ng loob sa pagitan mo at sa akin. Ako, ubo-ubo. Mauna na ako. Malalalang ahas, malapit na ako, ubo-ubo." Ang dalawang matandang kalaban ay hindi na mabilang na taon na nag-aaway, ngunit hindi nila inaasahan na ito ang magiging sitwasyon pagkatapos nilang lumabas sa Fiery Sun Desert. Ngunit para sa kanila, ito ay isang magandang bagay din. Sa labanan ngayon, sa katunayan, ang magkabilang panig ay nagtulungan sa isa't isa upang labanan ang pag-atake ni Ling Xiaotian, at ang bawat isa sa kanila ay inatake ng kamatayan ng isa't isa. Kaya naman ngayon nasabi ito ni Medusa. Nalutas na ang mga naunang sama ng loob, dahil alam nilang lahat na sila ay mamamatay. Pagkasabi nito ay nagtawanan ang dalawang malalakas na lalaki. Para kay Yang. Sinulyapan ni Granny Sandfox ang tuktok ng kuweba ng kalawakan na ito, o ang langit, ngunit isang ambon lang ang nakita. Pakiramdam niya ay hindi patay si Yang Yiyu. Sana ang Diyos ay mapangalagaan mong mabuti ang babae. Sabi ni Lola Sandfox sa puso niya. Sa oras na ito, tumawa ng malakas si Ling Xiaotian at tinapakan si Medusa, hahaha. Isa ka lang malambot na ahas, at nangangahas kang patayin ang anak ko. Ngayon hahayaan kitang mamatay para gunitain ang anak ko. Nanalo si Ling Xiaotian, ngunit hindi siya masyadong masaya sa kanyang puso, dahil inakala niyang siya ay isang malakas na tao, ang pinakamalakas na tao sa ikalawang antas ng Heavenly Dao, at ang ahas at fox sa ilalim ng kanyang mga paa, ang isa ay ang unang antas ng Heavenly Dao, at ang isa ay mas mababa kaysa sa unang antas, ngunit ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na paraan upang ibaba ang mga ito. Nanalo siya ngunit hindi ito naging madali. Sa pag-iisip pabalik sa kaakit-akit na mga mata ng Sandfox, siya ay nalinlang at kalahati ng kanyang mukha ay pinutol ng fox. Sa pag-iisip pabalik sa mga mata ng makamandag na ahas sa ilalim ng kanyang mga paa, siya ay manhid at natulala sa isang sulyap. Kung hindi pa niya tiyak na ginamit ang mahika ng mga Diyos at mga demonyo na nagkakahalaga ng maraming enerhiya, siya ay malubhang nasugatan sa pamamagitan ng dalawang sinumpaang makamandag na ahas at mga fox. Sa pag-iisip pabalik sa sinaunang kampana sa mga kamay ni Yang Yian, ang bawat isa ay talagang mahirap pakitunguhan. Sa kabutihang palad, ang tunay na lakas ni Yang Yian ay nasira niya. Langgam lang ang batang iyon, ngunit niloko niya ang lahat.
Matapos siyang iling, hindi alam kung patay na ang bata o hindi. Anyway, ang dalawa niyang tauhan ay papatayin niya. Mamatay. Itinaas ni Ling Xiaotian ang kanyang kamao, at ang liwanag ng mga Diyos at demonyo ay kuminang, na binasag ng malakas ang ulo ni Medusa. Sa oras na ito, ipinikit ni Medusa ang kanyang mga mata, naghihintay sa pagdating ng kamatayan. Hindi ko alam kung bakit sa pagpikit niya ay biglang sumulpot sa isip niya ang batang nagngangalang Master. Nakakatawang isipin ito. Siya, isang makapangyarihang Medusa ng Heavenly Dao, ay talagang nasakop ng lahi ng tao at naging demonyong lingkod ng isang maliit na Diyos. Ano ang? Ang mas nakakatawa pa ay ang batang lalaki ay talagang nilinlang ang isang uri ng Heavenly Dao na demonyo, at lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo ay kailangang tawagin siyang senior. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa ilang kadahilanan, biglang naisip ni Medusa sa kanyang puso na ang batang tinawag na Master ay maaaring. Wala na, malapit na siyang mamatay, ano pa ba ang dapat isipin? Ang batang iyon mismo ay tiyak na nasaktan ng gusto sa sandaling ito, di ba? Sana mabuhay ka ng maayos. Nakita ni Lola Sand Fox ang kanyang matandang karibal na si Medusa na tinamaan ng suntok ni Ling Xiaotian, at hindi na siya nakatiis na panoorin ito, at ipinikit ang kanyang mga mata. Wala siyang kapangyarihan, dahil pinutol ng Nine-tailed Fox ang Six-tailed Fox bago si Ling Xiaotian, at ang kanyang sigla ay malubhang nasugatan, at lahat ng buto sa kanyang katawan ay nabali. Manood lang siya, mas mabuting huwag na lang manood, anyway, it would be her next turn. Sa kabilang panig, ang babaeng oso na si Xiong Huan ay nakikipaglaban sa isang malaking demonyo. Ang babaeng oso sa kanyang marahas na estado ay lubhang nakakatakot, na may kahindik-hindik na mukha, ngunit ang kanyang kalaban ay nasa ikalawang antas ng Heavenly Dao, at kahit na sa kanyang galit na bloodline ay maaari lamang siyang mapunta sa isang draw, at siya ay mahina pa rin. Si Yang Yian ay nagpadala sa kanya ng mensahe na humihiling sa kanya na tulungan si Medusa at Granny Sand Fox, ngunit siya ay nasalikop ng kanyang kalaban at hindi maabot ang Medusa at Granny Sand Fox. Sa oras na ito, nakita niya si Ling Xiaotian na nakataas ang kamao kay Medusa. Ang batang babaeng oso ay nababalisa, umungol. Sa mahabang dagandong, paulit-ulit niyang sinaktan ang kalaban at napaatras ito. Agad siyang sumugod kay Ling Xiaotian upang iligtas si Medusa. Pero, sa sandaling ito, dumating ang isang banal na liwanag. Si Ouching mula sa East China Sea ang nakahanap ng tamang pagkakataon at sinaktan ng gusto ang Bear Girl. Umuungol. Malubhang nasugatan ang Bear Girl at nataman ng kalaban at lumipad palabas. Sa puntong ito, ang tatlong Diyos ng demonyo sa ilalim ni Yang Yian ay nasa panganib, at si Medusa ay direktang nahaharap sa buhay at kamatayan. Masama ang mga mata ni Ling Xiaotian, at ginamit niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan para durugan ang ulo ni Medusa sa isang pulpo sa pamamagitan ng isang suntok, tulad ng sampal ni Medusa sa kanyang anak sa isang pulp ng isang sampal. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng palpitation si Ling Xiaotian, at nakaramdam siya ng walang katulad na panganib. Sinabi sa kanya ng kanyang malakas na sentido na umatras ng mabilis at huwag patayin si Medusa, kung hindi ay nasa panganib ang kanyang buhay. Tumalon si Ling Xiaotian ng walang pag-aalinlangan at sumuko sa pagpatay kay Medusa. Ngunit tulad ng pag-atras niya sa hangin. Puff! Nakaramdam siya ng lamig sa braso. Nakita niya ang isang makulay na guhit sa kanyang peripheral vision. Nang siya ay umatras, nakita niya ito ng malinaw. Isa itong malaking piraso ng makukulay na kaliskis. Iniwasan niya ba ito? Hindi naman. Dahil pagkatapos ng ginaw, tumili si Ling Xiaotian. Nabali ang buo niyang braso na humahampas kay Medusa. Naputol ito ng kaliskis na ito na lumipad mula sa kung saan. Boom! Kasabay nito, ang isang malambing at pabago-bago ng buhay ay umalangaw-ngaw mula sa langit. Hindi sinasadyang tumangala si Ling Xiaotian, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata. Lubhang nakasisilaw ang langit sa sandaling iyon, ngunit nakita pa rin niya ang isang malaking kampana na bumabagsak sa kanya, at nakita rin ang isang mahinang figure na bumagsak mula sa langit. Ito ay ang taong lalaki na si Yang Yiyo na pinalayas niya noon. Kabanata 2747 Sampung Dao Magic Gods. Umuungol. Si Ling Xiaotian ay hindi pa nakakaramdam ng panganib na ganito dati. Naramdaman niyang kamakaway sa kanya si kamatayan. Ang malaking kampana sa itaas ng kanyang ulo ay napakalaki at natatakpan ang kalangitan. Ito ang sinaunang kampana na ginamit ni Yang Yiyo sa simula, na direktang tumakip sa kanya. Ngayon nag-react siya. Ang scale armor na pumutol lang sa kanyang braso ay dapat na kayamanan ni Yang Yiyo. Hindi ko talaga alam kung gaano karaming kayamanan mayroon ng batang ito. Ang sinaunang kampana ay mayroon na ngayong isang piraso ng makukulay na kaliskis na baluti, na pumutol sa kanyang braso ng tahimik tulad ng paggupit sa oras at espasyo. Naisip ko na kahit hindi mamatay ang batang ito matapos siyang ma-knockout noon ay malubha itong masasaktan, pero ngayon ay parang hindi na. Hindi lamang siya namatay, ngunit siya ay naging mas malakas. Sa oras na ito, nakaramdam si Ling Xiaotian ng sobrang marahas na hininga, at may amoy pa nga ng dugo. Ang hangin ay napuno ng mga hininga ng iba't ibang mga katangian. Napakagulo sa pakiramdam, na parang kay Yang Yiyo.
Ngunit tiyak na ang magulong persepsyon na ito ang dahilan kung bakit hindi mahuhulaan si Ling Xiaotian. Ano ang nangyayari? Dahil sa pinagmula ng mga aura na ito, nalaman niyang lahat sila ay nagmula kay Yang Yian. Natitiyak ni Ling Xiaotian na iyon ang aura ng paglilinang ng munting Diyos na Panginoon noon, ngunit ngayon ang aura ng batang ito ay nagbago at naging isang napakakomplikadong tao. Sa sandaling ito, siya ay medyo nagpanik. Binalot siya ng malaking kampana sa itaas ng kanyang ulo. Ang malakas na aura ay nagparamdam sa kanya ng palpitations, ngunit iba ito sa nakaraang paghaharap. Sa isang dagandong, hindi nag-atubili si Ling Xiaotian na i-activate ang God and Demon Secret Method. Bagamat alam niyang napakadelikado na gamitin muli ang God and Demon Secret Method at magdudulot ito ng malaking pinsala sa kanyang sarili, wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya ginamit ang God and Demon Secret Method, malamang na mamatay siya. Napakabigat ng aura ng kamatayan at bumabalot sa kanya. Boom! May malakas na tunog mula sa langit at lupa. Ang katawan ng mga Diyos at demonyo ni Ling Xiaotian ay nanginginig, at ang aura ng mga Diyos at demonyo sa kanyang katawan ay sumambulat at damaloy, muling lumalaban sa sinaunang malaking kampana. Nakatayo ng tuwid, ang kapangyarihan ng mga Diyos at mga demonyo ay sumabog sa isang kamay, at ang pares ng mga sungay sa kanyang ulo ay nagniningning ng maliwanag. Sila ang pangunahing puwersa upang labanan ang Chaos Bell ni Yang Yian. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nakita ni Ling Xiaotian. Lumaban nga siya, ngunit ang kalahati ng kanyang malaking katawan ay direktang idiniin sa lupa. Ang buong espasyo ay nanginginig, at lumitaw ang tulad ng sapot ng gagamba. Ngunit sa pagkakataong ito ay napunta si Yang Yian sa tuktok ng Chaos Bell. Pagpigil ng Chaos. Siya ay bumigkas ng 4 na salita, tinaktak ang kanyang mga paa, at ang Chaos Bell ay gumawa ng dagandong. Dong! Sa susunod na sandali ay sumigaw si Ling Xiaotian. Bumagsak muli ang kanyang katawan sa kalahati sa ilalim ng lupa, sa posisyon ng kanyang dibdib. Buzz buzz buzz. Ang mga inscription sa Chaos Bell ay damaloy ng walang katapusan, na gumawa ng dagandong. Ang malakas na dibuniyang. Ang pinaka-excited na tao ay si Granny San Fox. Hindi niya inaasahan na ang kanyang Panginoon ay babalik sa larangan ng digmaan na may ganoong kalakas na saloobin sa kritikal na sandali. Handa siyang masaktan ng husto para sa kanya. Ngayon ay tila hindi lamang siya nasugatan, ngunit ang kanyang taoismo ay tumaas ng husto. Ang hininga na ito ay tila, ang hininga ng isang magic god, at ito ay isang high-level magic god. Mas malakas pa ito kaysa sa isang high-level magic god. Sa pagsabog ng Chaos Bell, ito ay kamangha-mangha. Alam ni Granny San Fox na hindi sila maaaring mamatay. Sa pagtingin sa mahinang figure na nakatayo sa tuktok ng Chaos Bell, siya ay hindi matitinag sa kanyang mga mata sa sandaling ito. Ang pangalawa ay si Medusa. Ipinikit ni Medusa ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan, ngunit hindi niya inaasahan na marinig ang sigaw ni Ling Xiaotian. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Yang Yiu na kinokontrol ang Chaos Bell at bumababa mula sa langit, direktang pinipigilan si Ling Xiaotian, at nakaramdam siya ng sobrang saya. Nagulat din si Medusa sa pagbabago ni Yang Yiu. Medyo komplikado ang pakiramdam niya. Dahil noong siya ay naghihintay na mamatay ngayon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip na kung si Yang Yiu ay maaaring magpakita, siya ay tunay na maglilingkod sa kanya bilang kanyang Panginoon. Ito ay orihinal na isang ilusyon, na alam na ito ay magkatotoo ngayon. Noong nakaraan, pilit siyang pinasuko ni Yang Yiu at San Fox Granny, at natural na tumanggi siyang tanggapin ito sa kanyang puso, ngunit ngayon kahit na ano pa ang dahilan, si Yang Yiu ang nagligtas sa kanyang buhay. Dahil dito, naging komplikado ang labis na ipinagmamalaki na Medusa. Tiningnan niya ito gamit ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, mukhang medyo mali si Yang Yiu. Ang kanyang mga kalamnan ay nakaumbok sa buong katawan, at ang kanyang tangkad ay hindi normal. Umabot siya ng 3 metro. Napaka-bayulente niyang tingnan. Ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang puting buhok ay hamaba na, ngayon ay nakasabit sa kanyang mga balikat at kamakaway sa hangin. Ang Chaos Bell ay ganap na napigilan si Ling Xiaotian sa lupa. Kahit na si Ling Xiaotian ay nakakonsumo ng maraming enerhiya sa nakaraang pakikipaglaban sa kanya at kay Lola Xiaoho, siya ay isang malakas na tao pa rin sa ikalawang antas ng Heavenly Dao, ngunit siya ay ganap na pinigilan ni Yang Yiu. Paano si Yang Yian? Alam ni Medusa na siya ay isang Junior God Master. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya makita ang estado ng cultivation ni Yang Yian. Napakalakas. Maaari lamang ilarawan bilang napakalakas. Hindi pa banggitin ang pagkabigla ni Medusa at Granny San Fox, lahat ng dakilang Diyos ng demonyo ay nagulat sa hitsura ni Yang Yian. Saglit, tumigil sila sa pakikipaglaban ng hindi sinasadya at tumingin kay Yang Yian. Hindi napansin ni Yang Yian ang mga pagbabago sa mata ng ibang tao. Nakita lang niya ang kaawa-awang hitsura ni na Medusa at Granny San Fox. Sumambulat ang galit sa kanyang puso. Dapat ka ring mamatay. Nakatayo sa tuktok ng Chaos Bell, sinabi niya ito, ngunit alam ng lahat na sinabi ito kay Ling Xiaotian. Nang matapos siyang magsalita ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Tahimik na lumabas ang mga makukulay na kaliskis ng dragon, naging isang makulay na bahaghari, at pinalibutan si Ling Xiaotian sa bilis na tumawid sa kalawakan. Kuya, iligtas mo ako.
Sumigaw si Ling Xiaotian at humingi ng tulong. Pero naputol ang boses. Dahil ang lahat ay nakakita ng makulay na halo na nakapalibot sa kanya. Sa sumunod na sandali, lumundag si Yang Yian at bumagsak sa lupa. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang Chaos Bell ay lumiit pabalik sa kanyang palad. Gayunpaman, ang malaking katawan ng mga Diyos at demonyo ni Ling Xiaotian ay naging mga piraso ng karne. Siya ay ganap na natapos at ang kanyang isip ay nawasak. Isang makapangyarihang tao sa ikalawang antas ng Heavenly daw ang pinatay ni Yang Yian sa casual na paraan. Ibinuka ng mga demonyong Diyos ang kanilang mga bibig at pinalaki ang kanilang mga mata. Sa kanilang mga mata, ito ay isang casual na pagkilos, ngunit sa katunayan, si Yang Yian ay nagbukas ng kanyang pinakamalakas na sandata sa pagpatay. Ang pagpatay kay Ling Xiaotian ay inaasahan at hindi inaasahan. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang nakaraang paglilinang, siya ay natatakot pa rin. Baliw niyang nilalamon ang lahat ng enerhiya ng mga Diyos at demonyo, at ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot sa kanyang mga inaasahan at nakapasok sa pangunahing antas ng Diyos ng batas. Ngunit dahil napakaraming enerhiya ng mga Diyos at demonyo ang kanyang nilamon, hindi natuloy ang kanyang estado ng pag-iisip, na naging dahilan upang siya ay nawala ng malay at muntik nang mahulog sa Heavenly Demon Dao. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, lumitaw ang Han Yuan Chi sa Chen Kun Pot, ngunit hinayla siya pabalik, kaya hindi siya nawala ng malay at nawala ng malay. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala. Pagkaraang magkamalay, nalaman niyang pumasok na siya sa kaharian ng isang Diyos ng batas, at lampas sa kanyang inaasahan, napik niya ang ugat ng 10 katangian ng kapangyarihan sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na maging isang Diyos ng batas. Ang kanyang kapangyarihan at mana ay higit na lumampas sa saklaw ng isang Diyos ng batas. Kabanata 2748, ang pagpatay mula sa Diyos ng batas. Alam niya na nakamit niya ang isang espesyal na paraan ng Diyos ng batas. Hindi na ito matingnan ng may sentido komon. Ngunit ang antas ng kanyang paglilinang ay ang pangunahing Diyos ng batas, ibig sabihin, nang malay niya, nakita niya ang eksena kung saan malapit nang mapatay si Medusa sa suntok ni Ling Xiaotian. Upang mailigtas si Medusa, natatakot pa rin si Yang Yiu na ang distansya sa pagitan niya at ng ikalawang antas ng Heavenly Dao ay masyadong malaki. Iniisip ang marahas na dugo ni Xiong Huan, kinuha niya ang isang patak ng marahas na dugo ng oso ni Xiong Huan nang walang pag-aalinlangan upang biyayaan ang kanyang sarili ng lakas. Ang isang patak ng marahas na dugo ng oso ay direktang nagpapataas muli ng lakas sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang hininga ay naging lubhang marahas at magulo, ngunit sa kabutihang palad ay kontrolado ang lahat. Siya! Agad na hinimok ang makukulay na kaliskis ng dragon na iligtas si Medusa. Sa hindi inaasahan, ang pagpapabuti ng kanyang lakas at paglilinang ay higit sa kanyang inaasahan. Ang kontrol ng makukulay na kaliskis ng dragon ay higit sa 10 beses na mas malakas. Bagamat matalim na umiwas si Ling Xiaotian, pinutol pa rin niya ang isang braso niya. Pagkatapos ay inactivate niya ang Chaos Bell. Sa pagkakataong ito, natuklasan niya ang mga pagbabago sa mga inscription sa Chaos Bell. Lahat ng 9 na inscription ay mukhang hindi pangkaraniwan, na parang na-unlock ang mga ito habang tumaas ang antas ng kanyang cultivation, at automatiko itong na-unlock. Ang isa sa mga inscription ay ang Gravity Blessing, na na-activate ng higit sa 100 beses, direktang pinigilan si Ling Xiaotian at idiniin siya sa lupa. Kahit na ilabas ni Ling Xiaotian ang kanyang lihim na pamamaraan, ito ay walang silbi. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang makukulay na kaliskis ng dragon na maaaring makalusot sa hangin at agad na pinatay si Ling Xiaotian. Isa rin itong paghihiganti para kay Medusa at Granny Sand Fox. Ang sarap sa pakiramdam na umasenso sa isang malakas na tao. Ito ang iniisip niyang sa sandaling ito. Tanging siya lamang ang nakakaalam kung ano ang estado niya bilang isang magic god. O kahit na siya mismo ay hindi malaman ang kanyang sariling katayuan sa paglilinang. Kahit anong mangyari, basta may lakas siya at malakas, ayos lang. Sa ngayon, talagang magaan ang pakiramdam niya na matawag na senior sa harap ng mga dakilang halimaw tulad ng Shenmo Patriarch at Xiong Yutian. Matapos patayin si Ling Xiaotian, si Yang Yian ay lumipad pababa sa harapan ng Granny Sand Fox at Medusa, at iwinagayway ang kanyang kamay upang magpadala ng 2 patak ng tubig ng buhay sa kanilang mga bibig. Kunin mo at magpagaling ka muna sa mga sugat mo. Alam niya sa isang sulyap na ang 2 dakilang Diyos ng demonyo ay malubhang na sugatan. Kailangan nilang gumaling. At ang tubig ng buhay ay ang pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling para sa lahi ng demonyo. Salamat, Diyos, masayang nilunok ni Granny Sand Fox ang tubig ng buhay sa isang lagok. Sa susunod na sandali, isang banal na liwanag ang kumislap, at siya ay naging anyo ng tao, nakaupo na naka-cross-legged at nagsimulang gumaling. Tumingin si Medusa kay Yang Yian na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata, at sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig upang lunukan ang tubig ng buhay, at naging anyo din ng tao, at sinabi kay Yang Yian, "Salamat, Guru." 3 napakaikling salita, nang walang sinasabi pa. Ngunit labis nitong ikinatuwa si Yang Yian. Dahil alam niyang mula ngayon, ang magandang makamandag na ahas na ito ay tunay na sunod Sun Yuan sa kanya mula sa puso.
Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, naglagay siya ng harang, na tinatakpan sina Medusa at Granny Sandfox. Sa susunod na sandali ay tumingin si Yang Yian sa paligid. Nakita niyang lahat ng malalaking demonyong ahas ay nakatingin sa kanya. Ngunit sa sumunod na segundo, nagdilim ang kanyang mga mata. Dahil nakita niyang halos gumuho ang dibdib ng bear girl, at nakahiga ito sa lupa at naghihingalo, habang si Xiong Yutian ay nasa tabi ng kanyang anak, hawak-hawak ito at inilipat ang magic power sa kanya. Malinaw, ang bear girl ay malubhang nasugatan. Hindi katakatakang siya ay tinamaan ng husto ng dalawang mahusay na pangalawang antas na Heavenly Dao Masters ng sunod-sunod, at hindi maiiwasan na siya ay masugatan. Mayroong dalawang mas makapangyarihang pangalawang antas ng Heavenly Dao Masters sa field. Nakatingin siya sa mga masasamang demonyong Diyos sa bukid, at ang mga demonyong Diyos na ito ay nakatingin din sa kanya. Nagkaroon ng ilang katahimikan. Pinagpapawisan ng mga masungit na demonyong Diyos na ito. Ang pangalawang master ng God and Demon Dao Palace, isang second-level Heavenly Dao Master, ay pinatay ni Yang Yiu, at lahat sila ay natakot. Kasama ang dalawang magkapatid na Ao Qing at Ao Yun. Sa mga mata ng dalawang magkapatid na ito, si Yang Yiu, isang lahi ng tao, ay masyadong mabangis at ito ay nagiging mas mahirap at mas mahirap makita. Siya ba ay isang malakas na tao? Parang hindi, pero ngayon parang siya na talaga. Ngunit ano ang nangyari sa kanya na natangay ni Ling Xiaotian noon? Nalilito. Ngunit anuman ang mangyari, alam nila na si Yang Yiu ay talagang isang mabangis na pamatay na Diyos sa sandaling ito, kaya kailangan nilang mag-ingat. Walang gumagalaw, ngunit alam ng lahat na ang susunod na sandali ng laban ay magiging mas trahedya. Patayin. Binibigkas ni Yang Yiu ang salitang, patayin, na sinabi kay Shen Mulauzo at sa iba pa. Si Shen Mulauzo at iba pang malalaking halimaw ay nagkaroon ng kalahating panalo at kalahating pagkatalo, ang ilan ay nasugatan, at ang ilan ay nasa itaas. Nagulat sila sa pangalawang pagpapakita ni Yang Yiu. Naisip din nila na si Yang Yiu ay isang sinungaling at isang maliit na Diyos na nanlinlang sa kanila noon, ngunit ngayon. Alam ni Shen Mulauzo at iba pang malalaking Diyos ng halimaw na si Yang Yiu ay isang malakas na tao, isang tunay na malakas na nakatatanda, na hindi sila nilinlang. Ang nakaraang eksena ay ganap na kabaligtaran sa kasalukuyan. Bagaman maraming pagdududa sa kanilang mga puso, maaari lamang silang maging pagdududa sa kanilang mga puso. Hindi na kailangang ituloy sila. Sapat na para sa lahat na maunawaan na pinatay ni Yang Yiu si Ling Xiaotian sa isang kisap mata. Ito ay isang katotohanan. Ito ang paraan ng malakas. Ang pangalawang antas ng Heavenly Dao, pinatay sa pamamagitan ng counterattack. Walang sinuman sa kanila ang makakagawa nito, si Yang Yiu lang ang nakagawa nito. Kung hindi siya senior, sino? Tila kayang patayin ni Yang Yiu ang Heavenly Dao Realm sa ilang segundo. Ito ay natakot sa ilang demonyong Diyos ng Diyos at Demon Palace. Sa salitang, patayin, nawala si Yang Yiu sa lugar. Sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa tabi ng isang dakilang demonyong Diyos ng Heavenly Dao Realm. Boom! Ang Chaos Bell ay na-activate at binasag sa Heavenly Dao Realm na dakilang demonyo ng kampo ng Diyos at Demon Palace. Napatalsik ang kalaban bago pa siya makapag-react. Pagkatapos ay kumislap ang makukulay na kaliskis ng dragon. Ang demonyong Diyos dito ay hindi man lang sumigaw, at direktang pinahirapan. Patayin. Nag-react din ang mga ninuno ni Shenmo at sumugod sa dati nilang mga kalaban. Nagsimula muli ang laban, ngunit sa pagkakataong ito dahil kay Yang Yiu, ang mga demonyong Diyos ng Diyos at Demon Palace ay nataranta, at sa halip ay pinangungunahan ng mga tao ng Shenmo. At hindi tumigil ang figure ni Yang Yiu, at lumitaw nga siya sa tabi ng ikalawang antas ng Heavenly Dao na pumatay sa Bear Girl noon. Ang Chaos Bell ay umalingaw-ngaw sa buong kalawakan. Limitado ang oras para sa dugo ng oso na kinuha niya. Sa kanyang kasalukuyang marahas na estado, madali niyang mapatay ang pangalawang antas ng Heavenly Dao, ngunit hindi ito gagana pagkatapos ng marahas na oras. Ang isang mabilis na labanan ay dapat labanan. Naroon pa rin ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace, at gusto rin niyang ang Epochal Holy Medicine. Sa basbas ng Chaos Bell at ng Colorful Dragon Scales, siyang ay parang lobo na pumasok sa kawan ng mga tupa at pinapatay sila. Isa-isang namatay ang mga dakilang Diyos ng demonyo ng kampo ng Diyos at Demon Palace. Ang dalawang magkapatid na Ao Qing at Ao Yun lamang ang nag-usap nito sa unang pagkakataon at umatras sa gilid ng altar. Ang kanilang pangunahing gawain ay bantayan ang altar ng banal na liwanag at pigilan ang mga tao na abalahin si Ling Kang at ang Quasi-Saint of Time and Space mula sa pagkolekta ng Epochal Holy Medicine. Nangyari na si Yang Yian ay nasa mataas na espiritu, at hindi sila handang lumaban ng desperado. Tulad ng para sa iba pang mga Diyos at mga demonyo, maaari lamang nilang hilingin ang swerte. Kaya't sa pakikipagtulungan ng Shenmo Patriarch at ng iba pa, ang 8 demonyong Diyos ng Diyos at Demon Palace, kasama ang Second Palace Master at ang Third Palace Master of the God at Demon Palace, ay pinatay ni Yang Yian sa loob lamang ng ilang minuto. Siyempre, hindi mahalaga kung pinatay sila ni Yang Yiu ng mag-isa, ang Shenmo Patriarch at ang dalawa mula sa North at South Seas ay nagtulungan din sa isa't isa upang pumatay ng dalawa, at ang iba ay walang alinlangan na namatay sa kamay ni Yang Yiu. Dahil dito, ang lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo ay tumingin sa kanya ng kakaiba, nang may pagkamangha.
Kabanata 2749 na oras na para sambahin mo ako bilang iyong Panginoon. Pagkatapos ng labanan, lumapit si Yang Yiu sa batang babae ng oso at tiningnan ang mga sugat nito. Seryoso nga sila, pero alam niyang dugo ang pinanggalingan ng sugat ng Bear Girl. Hanggat hindi natutuyo ang dugo, makaka-recover siya gaano man kalubha ang pinsala. Isang patak ng tubig ng buhay ang direktang ipinakain sa babaeng oso, at naniniwala akong gagaling siya sa lalong madaling panahon. Salamat, Senyor. Tumingin si Xiong Yutian kay Yang Yiu at kumuha ng magic water drop para muling kunin ang kanyang anak, at pinasalamatan siya ng may kaunting inggit. Senyor. Sa oras na ito, dumating ang mga ninuno ni Shenmo at ng iba pa. Naturally, nakita nilang lahat si Yang Yiu na nagbibigay ng patak ng tubig sa Bear Girl. Sa sandaling magsalita siya, nakita niya ang berdeng ilaw na kumikislap sa gumuhong dibdib ng Bear Girl. Naglabas siya ng isang malakas na sigla at hindi nagtagal ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Nagulat ang lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo. Kung alam nila na ang mga sugat ng Bear Girl ay malubhang na sugatan ng mga Diyos at demonyo sa ikalawang antas ng makalangit na paraan, gagaling sila sa isang kisap mata. Nakakamangha. Lahat ay tumingin kay Yang Yiu na may nagniningas na mga mata, ngunit hindi nila nakalimutan ang mahiwagang patak ng tubig kay Yang Yiu. Tiningnan niyang ang mga dakilang demonyo tulad ng Godfrey Ancestor. Paanong hindi niya makikita ang inggit nila? Napangiti siya sa kanyang puso, ang oras ay hinog na, at oras na para sambahin mo ako bilang iyong Panginoon. Oh, lahat ba kayo nasugatan? Naging expression king siyang para ipahayag ang kanyang pag-aalala. Oo, pinigilan kami ng mga tao ng God at Demon Palace noon, at ang labanan ay mabangis. Senyor, may dalawang heavenly daw sa kabilang side. Lahat tayo ay nasugatan. Natatakot ako na mahirapan silang harapin. Oo, at ang Great Palace Master ng God at Demon Palace ay wala sa Divine Light na iyon. Ano ang sitwasyon? Ang pag-agaw ng Epoch Holy Medicine. Isa-isang sinimulan nilang laruin ang biktima, at ang dahilan ay nasugatan sila. Sinabi lang nila na bibigyan nila kami ng isang patak ng banal na tubig para makabawi sa mga pinsala. Paanong hindi maintindihan ni Yang Yiu? Tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Ito ang hiniling mo. Huwag mo akong sisihin pagdating ng panahon. Agad niyang sinabi, dahil lahat tayo ay buo, hindi maaaring panoorin ni Yang na lahat ay nasasaktan. Mamaya, naroon ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace, at 4 na dakilang demonyong Diyos ang naghihintay na harapin natin. Natatakot ako na hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Paano ito, bawat tao ay magkakaroon ng isang patak ng banal na tubig upang matulungan ang lahat na pagalingin ang kanilang mga sugat. Sana matulungan kita. Kung mapapabuti nito ang dugo, ito ang pinakamahusay na. Pagkatapos ng maraming sasabihin, sa wakas ay sinimulan niyang na ipatupad ang plano. Ang nakalulungkot ay hindi alam ng mga dakilang demonyong Diyos na ito na ang tubig ng buhay ay may suppressive effect. Matapos itong kunin, sila ay magiging mga tagapaglingkod ni Yang Yiu. Nang marinig nila na ibibigay sa kanila ni Yang Yiu ang banal na tubig, lahat sila ay tuwang-tuwang ibinuka ang kanilang mga bibig upang pasalamatan sila. Sa kanilang opinyon, ang banal na patak ng tubig ni Yang Yiu ay isang banal na bagay laban sa langit. Hindi lamang sila makakabawi ng mabilis mula sa mga pinsala, ngunit ang pangunahing punto ay maaari nilang mapabuti ang dugo. Ito ay isang pagkakataon. Naramdaman na lang nila ang malakas na sigla ng Bear Girl. Siguradong marami silang overflow. Mayroong maraming tubig ng buhay, 3 patak sa bawat oras. Karaniwan, magtatagal bago ito lumitaw, ngunit ngayon ay iba na. Ang espasyo at oras ng kanyang Chenkun pot ay nasa ratio na 1:1,000 sa labas ng mundo. Pagkatapos ma-upgrade ang Chenkun pot, maaaring baliwalain ang problemang ito. Maaari siyang maglabas hanggat gusto niya, hanggat ang mga dakilang demonyong Diyos na ito ay hindi maghinala. Dahil ang diwa ng tubig ng buhay ay upang kontrolin ang buhay at kamatayan. Ngunit ang problemang ito ay maaaring alisin ngayon. Sa pagpapakita ng Medusa at Granny Sandfox noon, kasama ang Bear Girl sa sandaling ito, ang pag-inom ng tubig ng buhay ay hindi na problema sa mata ng mga dakilang demonyong Diyos na ito. Masasabing ang layout ni Yang Yian para sa sandaling ito ay nagsimula noong siya ay nasa pangunahing bulwagan ng Demon God Dao Palace. Ito ay naantala hanggang ngayon dahil gusto niyang ang lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo ay walang pagdududa. Kung gusto niyang magtagumpay, kailangan niyang magtagumpay minsan. Ngayon ang layout na ito ay umabot na sa oras ng pag-aani. Medyo nasasabik talaga siyang sa kanyang puso, ngunit nagpigil siya. Hindi siya maaaring ipagmalaki at hindi makita. Kinailangan din niyang magpakita ng matuwid na ugali at bigyan ang mga dakilang demonyong Diyos na ito ng pakiramdam na itinaya ko ang aking buhay para sa iyo. Hinihiwa ko ang laman ko. Talaga. Pagkatapos ng labanan, natural na nakita ng malalaking halimaw na ito ang lakas ng kampo ng Diyos at Demon Palace. Nagkaroon ng agwat sa pagitan nila at ng God and Demon Palace, at ang lakas ni Yang Yian sa pagkakataong ito ay lubos na nakakumbinsi sa kanila. Bagamat 8 malalakas na lalaki mula sa God at Demon Palace ang napatay, mayroon pa ring 4 na tunay na Diyos. Halimbawa, hindi pa lumilitaw ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace.
Alam ng lahat na ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace ang tunay na malakas na tao. Siya ay isang 3 beses na pag-iral ng Heavenly Dao. Nagtago siya sa kabilang panig upang hanapin ang Epoch Holy Medicine. Ang lahat ay pumatay ng napakaraming tao mula sa God and Demon Palace, na malamang na naging dead end. Sa kasong ito, hindi mo ba gustong gumawa ng ilang mga paghahanda? At ang Divine Water Drop sa katawan ni Yang Yian ay isang uri ng Divine Water na makapagliligtas ng buhay sa kanilang mga mata. Hindi ba ito makapagpapaganda ng dugo? Ang malakas na sigla na iyon ay tiyak na magkakaroon ng bonus na Nagel iligtas buhay para sa sarili nito. Kaya't ang lahat ay tumingin kay Yang Yian ng buong sigasig, at sa oras na ito ay hindi nila iniisip kung ang banal na patak ng tubig ni Yang Yian ay magiging mapanganib. Una sa lahat, nagpakita si Yang Yian ng napakalakas na lakas. Sa mata ng lahat, siya ay isang tunay na malakas na tao. Hindi na kailangan ng ganyang senior strongman para kalkulahin sila, tama ba? Pangalawa, nasaksihan ng lahat ng kanilang sariling mga mata na pagkatapos bigyan ni Yang Yian si Medusa, Granny Sand Fox, at ang Bear Girl ng Divine Drops, ang kanilang mga sugat ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Higit sa lahat, naramdaman ng lahat na talagang nagbabago ang aura ng dugo ng 3 babaeng oso. Ilang mga dakilang Diyos ng demonyo ang makakalaban sa gayong tukso. Wala silang pakialam sa mga nakatagong panganib ng Magic Water Drops ni Yang Yian. Natakot silang lahat na hindi sila bibigyan ni Yang Yian ng Magic Water Drops. Nang makita ang masakit na pagsang-ayon ni Yang Yian, dali-dali silang nagpasalamat sa kanya isa-isa, inaabangan ang pag-alis ni Yang Yian. Tumingin si Yang Yian sa umaasang mga mata ng mga dakilang Diyos ng demonyo at naisip sa kanyang sarili, na ayos na. Upang maiwasan ang higit pang gulo, ikinaway niya ang kanyang kamay at 2 patak ang lumabas, isa para kay Fei Xiong-Yutian at sa matandang ninuno ni Shenmo, na nagsasabing, kunin niyo muna itong 2. Maaaring may mga matitigas na buto na magmamakaawa mamaya. Limitado ang oras, kaya bilisan mo. Salamat, Senior. Sa oras na ito, si Xiong-Yutian at ang matandang ninuno ni Shenmo ay tuwang-tuwa at nagmamadaling nagpasalamat sa kanya. Nang walang pag-iisip, ibinuko niya ang kanyang bibig at nilagok ang tubig ng buhay at pumunta sa gilid upang sumipsip nito. Pinanood ni Yang Yian ang 2 nangungunang demonyong Diyos na nilamon ito, at nakahinga siya ng maluwag. Hinampas niya ang bakal habang ito ay mainit, at pagkatapos ay ibinigay ito sa 2 sa 2 dagat sa hilaga at timog ng Desolate Sea, Madam Honglian, Shigandang, at ang pangalawang master ng palasyo na si Chanhei at ang pangatlong master ng palasyo na si Chuan Tianhao ng Demon God Dao Palace. Sa ngayon, lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo ay kumuha ng tubig ng buhay. Tuwang-tuwa at labis na nasasabik si Yang Yian. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, magkakaroon siya ng 8 mas makapangyarihang Heavenly Dao Master sa ilalim ng kanyang utos. Boom boom. 2 mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw. Tapos, umuungol. Si Xiong-Yutian at ang Godly Tree Patriarch ay umungal. May sakit at saya sa kanilang mga boses. Alam ni Yang Yian na ito ang mga resulta ng kanilang pagpapabuti sa bloodline. Pagkatapos ay sunod-sunod na tumunog ang mga dagandong ng iba pang malalaking halimaw, at lahat sila ay natunaw ang tubig ng buhay. Kabanata 2750, ang Dead End. Binabati kita, Diyos. Lumitaw si Lola Sand Fox at Medusa sa likod ni Yang Yian sa isang punto, binati siya ni Lola Sand Fox. Ngumisi si Yang Yian, alam niyang ang pagbati ni Granny Sand Fox ay dahil nasa kanya ang 8 dakilang makalangit na paraan sa ilalim ng kanyang utos. Ang tunay na epekto ng tubig ng buhay ay nalaman lamang nina Lola Sand Fox, Medusa, at Xiong Huan, ang babaeng oso. Ngunit hindi nila sasabihin sa mga dakilang demonyong Diyos ng Shenmu Patriarch na pagkatapos mong kunin ang tubig ng buhay, ikaw ay magiging mga demonyong tagapaglingkod ni Yang Yian. Sa kabaligtaran, sa mapanganib na kapaligirang ito ng daos na templo ng Evergreen Saint, umaasa ang 2 na ang mas mahusay na mga Diyos ng demonyo sa ilalim ng utos ni Yang Yian, mas mabuti, mas marami ang nangangahulugang magiging mas ligtas sila. Paano ka nasaktan? Tumanggaw si Yang Yian at sumulyap kay Granny Sand Fox. Nakita niya ang 9 na buntot ni Granny Sand Fox na pinutol ang 6 na buntot, na iwan lamang ang 3 buntot. Para sa Fox Clan, ang buntot ay simbolo ng Taoism. Kitang-kita na ang cultivation ni Granny Sand Fox sa pagkakataong ito ay lubhang nasira. Tungkol naman sa Medusa, tinatayang hindi siya mas magaling. Mapait na ngumiti si Granny Sand Fox at sinabing, aabutin ng hindi bababa sa 100,000 taon bago mabawi ang nawalang sigla, ngunit makatitiyak ang Diyos na hindi bumaba ang aking kaharian. Salamat sa banal na tubig na ipinagkaloob ng Diyos, medyo gumaling ang aking mga pinsala at kaya ko pa ring lumaban, kaya hindi ko na ipagpaliban ang gawain ng Diyos. Susunod, kayong 2 ay kikilos ayon sa sitwasyon. Hindi mo pa ito haharapin. Ang mga tunay na malalakas na lalaki sa kampo ng God Demon Palace ay hindi pa kumikilos. Mag-ingat kayong 2. Natural na hindi hahayaan ni Yang Yian na kumilos sina Granny Sand Fox at Medusa. Sa katunayan, alam niya na sa nakaraang labanan, ang mga ninuno ni Shenmo at iba pa ay hindi lumaban ng buong lakas. Tanging sina Granny Sand Fox, Medusa at Xiong Huan ang talagang bumitaw at lumaban, kaya naman sila ang pinakamalubhang na sugatan.
Nasugatan ba ang iba? Oo, ngunit ito ay baliwala, na naging dahilan upang hindi nasisiyahan si Yang Yiyo. Kaya sa susunod, hehe, kapag naabsorb mo ang tubig ng buhay, wala na sa iyong kontrol. Ang dalawang demonyong Diyos doon sa Shenhuang ay lubhang mapanganib. Pakiramdam ko ay hindi sila mas masama kaysa kay Ling Xiaotian. Sa oras na ito, si Medusa, na bihirang magsalita, ay nakipag-usap kay Yang Yiyu at sumulyap sa lupain ng Shenhuang sa di-kalayuan. Medyo masaya si Yang Yiyan. Sa wakas ay nagkusa si Medusa na kausapin siya. Ang magandang makamandag na ahas na ito, na hindi katulad ng ibang nilalang, ay napakalamig at malayo na ito ay mapangahas. Ito ay napakabihirang para sa kanya na gumawa ng inisyatiba upang makipag-usap sa kanya. Ang akala niyang ay napakayabang niya, ngunit malayo siya doon sa harap ni Medusa. Kahit nakontrolin niya ang buhay at kamatayan nito gamit ang tubig ng buhay, hindi pa rin siya pinansin at hindi pinansin ng magandang ahas na ito. Kung hindi dahil nirerespeto pa rin siya nito at hindi tinatrato bilang utusan, natatakot akong sinampal siya ni Medusa hanggang sa mamatay. Ngayon, pagkatapos ng isang buhay at kamatayang labanan, matapos iligtas ang kanyang buhay, ang magandang ahas na ito sa wakas ay natauhan ng kaunti at nagsimulang tanggapin siya. Siyempre, alam niyang Yiyan na ito ang paraan ni Medusa sa pagpapahayag ng pasasalamat sa kanya. He grinned and said, "Well, I know the situation there, and I have been keeping an eye on them. You two don't need to worry about what happens, just take care of yourselves." Ang mga tunay na malalakas ay nasa banal na liwanag doon, ngunit wala tayong dapat ikatakot ngayon, at maaaring may mga sorpresa na naghihintay sa atin. Habang nagsasalita siya, pinaikit niyang ang kanyang mga mata at tumingin sa malaking lugar na sakop ng banal na liwanag. Natuklasan niya ang dalawang malalakas na lalaki na binanggit ni Medusa bago ang labanan, ngunit hindi niya inaasahan na ang dalawang dakilang Diyos ng demonyo na magkamukhang magkamukha ay direktang umatras sa banal na liwanag. Ito ang nagpaunawa sa kanya na ang kampo ng Diyos at Demon Palace ay hindi dapat maging isang solidong bloke. Mula ngayon, ang kanyang panig ay naging isang solidong bloke, isang tunay na kabuuan. Sa ilalim ng epekto ng tubig ng buhay, ang mga dakilang demonyong Diyos ng Shenmo Patriarch ay kailangang makinig sa kanyang utos. Walang paggalaw sa banal na liwanag ngayon, marahil ang koleksyon ng banal na gamot ay hindi naging matagumpay, at naghihintay ito ng oras, at umabot na ito sa isang kritikal na sandali, kung hindi man ay natatakot ako na kapag pinatay niya si Ling Xiaotian, ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace ay lalabas noon pa man. Sandaling nag-usap silang tatlo, ngunit pagkaraan ng mga 10 minuto, ang mga dakilang demonyo tulad ni Shenmo Patriarch at Xiong Yutian ay nakumpleto ang pagsipsip ng tubig ng buhay ng sunod-sunod. Isa-isa nilang tiningnan si Yang Yiyo na may komplikadong mga mata. Ngumiti si Yang Yiyo at hindi nagsalita, ngunit tumingin din sa kanila. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ng mga dakilang Diyos ng demonyo kung bakit noong una nilang nakilala si Yang Yiyo. Si Yang Yiyo ay isang junior little god lamang, ngunit si Medusa at Sun Fox Granny ang tatawagan siyang master. Ang lahat ay nasa banal na patak ng tubig. Naunawaan nilang lahat, ngunit huli na ang lahat. Ang tubig ng buhay ay ganap na isinama sa kanilang mga katawan. Alam na mula ngayon ang kanilang buhay ay nasa mga kamay ni Yang Yiyo, hindi nila maiisip na pumatay o magrebelde kapag kaharap si Yang Yiyo. Ito ay isang uri ng pagpapasakop mula sa dugo at kaluluwa. Puot. Mahirap sabihin ng malinaw. Dahil ito ang banal na patak ng tubig na aktibong hiniling nila kay Yang Yiyo na ibigay sa kanila. Sino ang masisisi nila? Sarili lang nila ang masisisi nila. Sa totoo lang, pagkatapos uminom ng Divine Water Drop ni Yang Yiyo, ang kanilang mga sugat ay ganap na gumaling, at higit sa lahat, ang kanilang bloodline ay talagang napabuti, at sila ay nagkaroon ng bloodline evolution. Mula ngayon, tiyak na lalakad pa ang kanilang daan patungo sa dakilang daan. Gayunpaman, kapag kaharap si Yang Yiyo sa sandaling ito, hindi niya talaga alam kung paano siya haharapin. Ang kanyang kalooban ay talagang komplikado, ngunit walang paraan. Luto na ang kanin, ano pa ang magagawa niya? Una, ang ninuno ng sagradong puno ay huminga ng malabo na hangin, humakbang pasulong at sinabi kay Yang Yiyo, ang nasa ilalim na 5 elemento na sacred tree ay bumabati sa master. Ang matandang ninuno ni Shenmo ay malinis at maayos at hinayla ang kanyang asawang si Hong Lian upang yumuko sa harap ni Yang Yiyan. Siya ay isang matandang halimaw na matagal ng negil-inang sa mga dakilang Diyos ng demonyo na naruroon. Siya ay isang tao na talagang matanda at matalino. Malinaw ang kanyang pananaw sa mundo. Tungkol naman sa Divine Water Drop na ibinigay ni Yang Yiyan, ito ay ang kanilang kasakiman sa huli. Hindi nakakagulat na mali si Yang Yiyan. Nakiusap sila kay Yang Yiyan na ibigay ito. Sino ang nakakaalam na magkakaroon ng napakalaking hukay dito? Dahil ang katotohanan ay hindi na mababago at ang lumang buhay ay nasa kamay ni Yang Yiyan, mas mabuting aminin na lamang ito. Marahil ay maaari itong mag-iwan ng magandang impresyon sa puso ni Yang Yiyan. Kaya't agad niyang hinayla ang kanyang asawa para magbigay galang, upang hindi maalala ni Yang Yiyan sa huli. Alam mo, iba na ngayon. Ang buhay at kamatayan ay isang pag-iisip lamang ni Yang Yiyan. Bukod dito, alam na alam ng matandang ninuno ni Shenmo na talagang hinahangaan siya ng mga pamamaraan ni Yang Yiyan.
Siguro ito ay isang magandang pagpipilian upang sundin ang tulad ng isang master. Kilalanin ang master. Matapos sumuko ang matandang ninuno ni Shenmo at Madam Honglian, natural na sumunod si Shigandang, ang pangalawang pinuno ng palasyo ng Shenmo Dao Palace. Tumawa si Yang Yiyo, at personal na tinulungan ang Godfrey ancestor na tumayo, nang hindi naglalagay ng anumang hangin sa isang master, na nagbibigay sa kanya ng sapat na mukha. Noon lang niya nalaman na ang tunay na anyo ng Godfrey ancestor ay ang Five Elements Godfrey. Pagkatapos ay nabalisa si Xiong Yutian, at hinayla ang pangalawa at pangatlong mga pinuno ng palasyo ng Demon God Palace upang yumuko. Ang bagay ay tapos na, at alam niya ang katotohanan ito, ngunit lihim niyang kinasusuklaman na ang Godfrey ancestor ay unang nakarating doon. Sa wakas, ang dalawang malasanto mula sa hilaga at timog ng Desolate Sea, bagaman hindi sila ng ahas, wala silang magagawa. Ang banal na patak ng tubig ni Yang Yiyo ay ang tubig na kumokontrol sa kanilang buhay at kamatayan, at hindi sila makapag-isip. Hahaha, lahat, pakiusap, tumayo ka agad, siyang din, wala na akong magagawa, siguraduhin mo, simula ngayon pamilya na tayo, walang master-servant relationship. Siyang ay nagsabi ng ilang magagandang salita, ngunit ang mga demonyong Diyos ay hindi maaaring makatulong ngunit nais na sampain, walang master-servant na relasyon. At isa-isa mong tinanggap ang aming mga kautaw. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat!